Ma'am, paumanhin po. Pero alam na ba ninyo na ang inyong asawa ay nakatira sa ibang lugar dito sa Maynila? Nanginig ang boses ni Kuya Eddie Santos, ang punong kalihim ng kanilang kumpanya. Nasa maliit na conference room sila sa ikalabingisang palapag ng punong tanggapan, nakababa ang mga blinds. Noon ko unang nadama na may kamalian, na hindi lang isang bagay ang hindi tama, kundi maraming bagay. Sa loob ng higit sa 30 taon, si Kuya Eddie ang pinakatapat na tauhan ng aking ama at hindi ko siya nakitang ganoong katatag ng boses kahit kailan. Ibang lugar? Nasa Dubai si Daniel ngayon, sabi ko. Panatag ang aking tinig, pero nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Nang buksan ko ang sobre na ibinigay ni Kuya Eddie, pakiramdam ko ay bumagsak ang aking mundo. Nasa loob nito, record ng paggamit ng sasakyan ng kumpanya, logbook ng driver, at mga litrato sa labas ng isang condominium unit. Ang aking asawang dapat ay nasa Dubai ay nakangiti kasama ang isang batang babae sa gitna ng Maynila. Sino ang babaeng ito? Si Miss Jasmine Reyes po, bagong empleyado sa planning department ng Sunbuild Construction. At pagkatapos ay may inilabas pa si Kuya Eddie, isang litrato kung saan hinihila ng babae ang isang stroller, habang si Daniel ay may hawak na mga shopping bag sa tabi nito. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ko. Hindi ito lungkot. Sa katunayan, lalo akong naging maliwanag ang isip. 3 taon ng pagtitiwala sa aming kasal, 1 taon ng paghihintay sa aking asawa, lahat ay kasinungalingan, at ngayon ay nauunawaan ko na ang lahat. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan si Kuya Eddie. Kapansin-pansin ang kalmado ng aking boses. Kuya Eddie, pakitulungan ninyo ako. I-secure ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal team. Medyo nagulat ang matanda, pero tumango siya ng dahan-dahan. Hindi nila alam ang mga nagtayo ng kastilyo ng kasiyahan sa loob ng kondominium na iyon na hindi ako ang gumuho. Ang kanilang kastilyo ang siyang unti-unting babagsak at tahimik na naghahasa ng aking kutsilyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maria Santos, ang dating asawa ni Daniel Cruz. Nakaupo ako ngayon sa first class lounge ng NAIA, naghihintay ng eroplano papuntang Amerika. Sa labas ng bintana ay patuloy na bumababa at umaakyat ang mga eroplano sa runway tulad ng aking buhay. Ang kwentong ito ay nagsimula ng eksakto 1 taon na ang nakakaraan. Noon, ika-3 taon na ng aming kasal at si Daniel ay matagumpay na namamahala bilang presidente ng Sunbuild Construction, isang kumpanya na nailagay sa kanyang mga kamay ng aking ama. Kahit na ito ay isang subsidiary na ibinigay ng aking pamilya, pinatunayan ni Daniel ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, o kaya ay ganon ang akala ko noon. Isang hapon, nasa malaking sala ng aming tahanan sa Dasmariñas Village si Daniel, nakatayo sa harap ng aking ama at ako. May malaking oportunidad sa Dubai, sabi niya. Isang malaking infrastructure project. Kailangan ko ng personal na pangasiwa sa site para makamit ang pinakamataas na resulta. Matagal akong mawawala. Nataranta ako. Hindi madaling mag-asawang mawalay ng matagal. Ngunit si tatay ang unang tumango. Hinawakan ng ama ko ang kamay ni Daniel at sinabing, malaki ang nakataya para sa kumpanya sa proyektong ito. Nagtitiwala kami sa iyo. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Daniel. Ang kagalakan ng pagtanggap, ang pakiramdam ng responsibilidad, at ngayon, naiisip ko na may ibang emosyon din na nakahalong, ngunit hindi ko ito napansin noon. Maria, ibabalik na kita bawat 3 buwan at mag-video call tayo, magpadala ng mensahe, sabi niya habang mahigpit niyang hawak ang aking kamay. Nagtiwala ako sa mainit na paghawak na iyon. Pakiramdam ko ay natural lang ang magtiwala sa taong mahal mo. Ang unang biyahe ay tumagal ng 3 buwan. Halos araw-araw kaming nag-video call. Nakaupo si Daniel sa harap ng isang desk, sinasabing nasa opisina siya sa Dubai, pagod ang hitsura ngunit nakangiti. Nagpapaliwanag siya ng progreso ng konstruksyon at nagrereklamo na hindi siya sanay sa pagkain doon. Naawa ako at ipinagmamalaki ko siya.
Nang bumalik si Daniel pagkatapos ng 3 buwan, nasalubong ko siya sa NAIA at totoong natuwa ako. Medyo payat siya, pero pare-pareho ang buhay at ngiti. Nagbigay siya ng pabango at kosmetiko na binili sa duty-free shop at sinabing, "Sorry, hindi kita masyadong naalagaan." Gabing iyon, kumain kaming 3 sa bahay, ako, si tatay at si Daniel. Tinanong ng aking ama si Daniel tungkol sa progreso ng proyekto at buong kumpiyansa na sumagot ito. Kinakausap niya ang lokal na mga kasosyo, ang iskediul ng mga materyales, ang plano sa manggagawa, lahat ay detalyado. Tama ang aking desisyon na ipadala ka. Kapag natapos ang proyektong ito, magsisimula na ang tunay na expansion ng Sunbuild sa gitnang silangan, sabi ng aking ama. Nagtago si Daniel ng mapagpakumbabang ngiti, ngunit naramdaman ko na lumago ang kanyang mga balikat. Tao siya na nangangailangan ng pagkilala. Noon, tila natural iyon sa akin. Ngunit ilang araw bago siya bumalik sa Dubai, napansin ko ang isang bagay. Habang nagpapak si Daniel ng gamit, nakita kong hindi siya gumamit ng malaking maleta tulad ng dati, maliit na travel bag lang. "Saan ang maleta mo?" tanong ko. Naiwan ko na roon. Magsisimple lang ako ngayong biyahe. Pinabayaan ko iyon. Walang dahilan para magalinlangan. Ang ikalawa at ikatlong biyahe ay magkaparehong pattern, bumabalik tuwing 3 buwan, nagtatagal ng 1 linggo, pagkatapos ay aalis muli. Ngunit kapag inisip ko ngayon, may mga kakaibang bagay. Sa tuwing umuwi siya, palagi niyang sinasabi, "Gusto ko lang natin 2 oras na ito. Pagod na ako sa labas." Kaya halos wala siyang nakikitagpo sa labas maliban sa pagpunta sa opisina. Sa simula, inakala ko ito ay pagmamahal niya sa akin, na gusto niya ang aming 2 panahon. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ito ay pag-iingat niya na hindi siya makita ng iba. Sa ikatlong pag-uwi, may isang araw na dumalo si Daniel sa isang executive meeting sa punong tanggapan. Ako rin ay nasa opisina noon dahil may trabaho sa strategy department. Nang dumaan sa koridor, nakita ko si Daniel at sa tabi niya ay isang batang empleyada na may hawak na mga papeles. "Maria, nandito ka rin pala," sabat ni Daniel nang nakangiti. Bahagyang yumuko ang babae. Ngumiti lang ako at lumipas. Hindi ko pinahalagahan ito noon. Pagkalipas ay nalaman ko na si Jasmine Reyes iyon, at malamang ay buntis na siya kay Daniel noon. Nang malapit na ang ika-4 na pagbabalik ni Daniel, tinawagan ko siya sa video call. "Kailan ka babalik?" "Siguro susunod na linggo. Pero medyo magiging flexible ang schedule, may emergency issue sa site. Ipapaalam ko sa iyo." Nang ibaba ko ang tawag, kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Dati, 1 buwan pa lang ay naayos na niya ang schedule. Bakit ngayon ay ganoon siya kavag? Ngunit pinili ko ang pag-unawa kaysa pag-aalinlangan. Bakit ko pagdududahan ang isang taong nagtatrabaho ng husto para sa aming kinabukasan? At pagkatapos ay maingat na lumapit sa akin si Kuya Eddie. Isang umagang dumating si Kuya Eddie at hiniling akong pumunta sa maliit na conference room sa ika-11 palapag. Ito ang kanang kamay ng aking ama, higit sa 30 taon na siyang naglilingkod sa pamilya namin. Para sa akin, siya ay halos pamilya na rin. Nang pumasok ako, hindi mapakali ang kanyang mukha. Ang laging mahinahon at tiyak na lalaking ito ay may mga naguguluhang mata ngayon. "Umupo po kayo, ma'am." Umupo ako. Ilang sandali siyang nanahimik bago dahan-dahang nagbigkas ng kanyang mga salita. "Sinsisero kaming nagpapaalam, ma'am, ngunit may mahahalagang kailangan naming sabihin sa inyo." Nabilis ang tibok ng aking puso. Ramdam ko ang kamalian. Natuklasan namin na si Ginoong Daniel ay matagal nang may hiwalay na tinitirhan sa Makati, ma'am. Sa isang pahayag, naniwala ang aking buong mundo. Dahan-dahang itinulak ni Kuya Eddie ang sobre patungo sa akin sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ito. Nasa loob, record ng paggamit ng sasakyan ng kumpanya. Sa mga araw na dapat ay nasa Dubai si Daniel, lumipat ang company car ng Sunbuild Construction patungo sa isang partikular na address sa Makati. Nandoon din ang logbook ng driver. At mga litrato si Daniel
at isang batang babae na magkasamang pumapasok sa isang condominium building. Ang babae ay may mahabang buhok at nagsusuot ng casual na damit, at si Daniel ay nakangiti ng parang nakauwi sa kanyang sariling tahanan. Sino ang babaeng ito? Nanginginig ang aking boses, ngunit sinikap kong manatiling kalmado. Mas yumuko si Kuya Eddie ang ulo. Si Jasmine Reyes po, ma'am. Bagong empleyada sa planning department ng Sunbuild Construction. Pumasok siya 2 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng regular na hiring. 25 taon old ngayon. Bagong empleyada? Oo po, ma'am. At may isa pa pong kailangan naming ipaabot sa inyo. Naglabas si Kuya Eddie ng isa pang litrato. Sa harap ng parehong kondominium, ngunit ngayon hinihila ng babae ang isang stroller. Si Daniel naman ay naglalakad sa tabi nito na may hawak na mga shopping bag. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang tunog sa aking kalooban, tila may nabasag. Hindi, mas tama ang sabihing wala akong narinig. Bingi ako, naging malabo ang aking paningin, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, naging malamig ako tulad ng yelo. Kailan ninyo nalaman ito? 2 linggo na po. Sa pagsusuri ng mga account ng company car, napansin naming hindi tugma ang mga ulat tungkol sa pananatili ni Ginoong Daniel sa Dubai at ang aktwal na record ng paggamit ng sasakyan. Alam na ba ni tatay? Hindi pa po namin ito iniulat sa kanya. Naisip naming dapat kayong mauna. Tumango ako. Kilala niya ako mula pagkabata, kaya alam niyang una siyang dapat pumunta sa akin. Inilagay ko muli ang mga papeles at litrato sa loob ng sobre at sabi ko, Kuya Eddie, huwag pong ipaalam ito kaninuman, lalo na kay tatay. Kailangan ko munang personal na beripikahin ang lahat at humusga ng aking sarili. Pakibigyan ninyo ako ng kaunting oras. Tumingin sa akin si Kuya Eddie nang may pag-aalala, ngunit sa huli ay tumango rin siya. Lumabas ako sa conference room na may hawak na bag na may nakalagay na sobre. Habang lumalakad sa koridor, nanghihina ang aking mga tuhod, ngunit hindi ako nagpabagsak. Ang isang babae na nagngangalang Maria Santos ay hindi babagsak. Gabing iyon ay tumawag si Daniel sa video call. Mula sa tinatawag niyang opisina sa Dubai, isang silid na may mesa sa harapan. Maria, kumain ka na ba? Kamusta ang araw mo? Okay naman. Ikaw? Haay. Matagal ang meeting ngayon sa site. Magiging mas abala pa ata sa mga susunod na araw. Kailan ka uuwi? Hindi pa sigurado. May nangyari sa construction na kailangang ayusin. Ipapaalam ko sa iyo kapag malinaw na. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking asawa sa screen. Nakangiti siya. Pagsasalita niya ay walang pagtatago. Nakakatakot ang taong 3 taon naming sinabay ang buhay ay kayang magsinungaling ng ganoon kagaan. Sige. Ipaalam mo sa akin kapag malaman mo na. Oo, sorry ha, mahal kita. Ako rin. Nang matapos ang tawag, nag-iisa akong nakaupo sa dilim. Hindi ako umiyak, ngunit mabilis na gumagalaw ang aking isip. Makakapagharap na sana ako sa kanya ngayon din, ngunit hindi iyon ang tamang paraan. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya at malinaw na larawan ng sitwasyon. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa sa kolehiyo, si Carla Reyes. Si Carla ay kasalukuyang partner attorney sa isang malaking law firm. Carla, ako ito. May oras ka ba ngayon? Maria. Ibang tono ng boses mo. Ano nangyari? Gusto ko kausapin ka ng personal. Mayroon ka ba bukas ng tanghali? Kinabukasan, naiuwi ko ang lahat kay Carla. Tahimik siyang nakinig. At pagkatapos ay malinaw na nagsalita. Maria, hindi emosyon ang kailangan mo ngayon, ebidensya. May kakilala akong maaasahang investigator. Tukuyin muna natin ang eksaktong nangyayari. At kaya nga, ginawa ko ang pinakamalamig na desisyon ng aking buhay, ang tingnan ang aking minamahal na asawa, hindi bilang asawa, kundi bilang isang bagay na dapat imbestigahan. At mula noon ay nagsimula ang tunay na impyerno. Mabilis kumilos ang investigator. Gamit ang basic information na ibinigay ni Kuya Eddie at ang aking kaalaman sa schedule ni Daniel, nagsimula ang sistematikong pagsubaybay. Sumunod si Carla sa bawat hakbang kasama ako. 1 linggo pagkatapos, dumating ang unang ulat.
Sa conference room ng law firm ni Carla, binuksan ko ang ulat na iyon, nanginginig ang aking mga kamay, ngunit kailangan kong basahin hanggang sa huli. Ayon sa ulat, sa nakaraang 1 taon, 4 na beses umuwi si Daniel sa ilalim ng dahilan ng Dubai business trip, ngunit hindi siya nanggagaling sa Dubai at papunta sa Maynila. Sa katunayan, nasa Maynila na siya mula pa sa simula, nakatira sa isang condominium unit sa Makati. Ang condominium ay nakontrata ng 1 taon at kalahati na ang nakakaraan at ang pangalan sa kontrata ay Sunbuild Construction Corporation. Company asset ang ginamit? Kumibo ang aking boses. Tumango si Carla. Oo. Opisyal itong nakalista bilang executive residence. Ngunit ginagamit ito ng personal. Pati ang mga utility bills at maintenance fees, lahat ay sa corporate credit card ng kumpanya niya. Maaari ba itong maging qualified bilang breach of fiduciary duty? Sigurado. Ginagamit niya ang ari-arian ng kumpanya para sa personal na layunin, lalo na dahil pati ang kuryente, tubig at lahat ng gastusin ay bayad ng kumpanya. Patuloy akong nagbasa. At sa susunod na pahina, natuklasan ko ang mas nakakagulat na impormasyon. Profile ni Jasmine Reyes, 25 taon, empleyada ng Sunbuild Construction Planning Department. Pumasok 2 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng regular hiring process. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa pagpasok niya, inilipat siya sa strategic planning team, isang bagay na napakabihirang mangyari sa isang bagong empleyado. At 1.5 taon na ang nakakaraan, naitalaga siya sa espesyal na proyekto ng presidente. Espesyal na proyekto, anabi ni Carla, nang may mapait na ngiti. Maria, halos sigurado na ito. Ginamit ni Daniel ang posisyon niya sa kumpanya para bigyan ng espesyal na pagtrato ang babaeng iyon. At pagkatapos ay ibinalik ni Carla ang pahina. Nandoon ang health insurance records. 7 buwan na ang nakakaraan. Nag-apply si Jasmine ng maternity leave. 6 na buwan na ang nakakaraan. Bumalik na siya sa trabaho. Nagsilang na siya ng bata, sabi ko. Kapansin-pansin ang kalmado ng aking boses. Hinawakan ni Carla ang aking kamay. Okay ka ba, Maria? Paano ako magiging okay? Ngunit hindi ako maaaring gumuho ngayon. Titignan natin ng mabuti ang mga ito, sabi ko. Itinataas ang aking mukha at tinitingnan si Carla. Kailangan nating kumpirmahin kung talagang anak ni Daniel ang bata at kung alam niya ito. Ang DNA test ay hindi madali ng walang legal na proseso. Alam ko. Ngunit may ibang paraan. Patuloy lang nating subaybayan. Tumango si Carla, kahit na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ilang araw pagkatapos, may naiulat muli ang investigator. Sinubaybayan nila ang susunod na pagbabalik ni Daniel. Sinabi niya sa akin na Biyernes ng kasalukuyang linggo ay uuwi siya sa Maynila. Biyernes ng umaga, pumunta ako sa opisina tulad ng dati. Sinabi ni Daniel na mag-aabang ng driver para sa kanya sa NAIA at kapag dumating siya ay direkta na siyang pupunta sa bahay. Ngunit ang ulat ng investigator ay naiiba. Si Daniel ay lumabas hindi sa NAIA kundi sa condominium sa Makati at pagkatapos ay sumakay sa company car ng Sunbuild patungo sa punong tanggapan. Nang matanggap ko ang ulat na iyon, nag-iisa akong naupo sa conference room. Wala nang duda. Si Daniel ay hindi nasa Dubai, nasa Maynila siya, nakatira sa ibang babae at sa bata nito sa loob ng condominium sa Makati. Gabing iyon, umuwi si Daniel sa aming tahanan sa Dasmariñas Village. Parehong-pareho ang hitsura niya tulad ng dati, pumasok sa pintuan, napagod sa sopa, hinubad ang kurbata. Uy, nakauwi na ako. Makatanggap ka ba ng pagod? Mayroon kang kainin, sabi ko mula sa kusina, nagbubuhos ng tubig. Okay naman ang biyahe. Saan si tatay? Nasa probinsya. Bukas gabi. Babalik. Ay, ikaw lang at ako ngayon? Ngumiti si Daniel at hinawakan ang aking kamay. Gusto ko sanang itilapon ang kamay na iyon, ngunit pinilit ko ang aking sarili. Hindi pa panahon. Maligo ka muna. Magluluto na ako ng hapunan. Sige. Salamat ha. Pumasok si Daniel sa banyo at nag-iisa ako sa kusina.
Habang nagluluto, komplikado ang loob ko. Makakapagharap na sana ako sa kanya ngayon din. Ngunit sinabi ni Carla, kung emosyonal kang kumilos, ikaw ang magiging nasa mas masamang posisyon. Maghanda nating mabuti at tapusin ito ng perpekto sa isang iglap. Nagtiwala ako sa kanyang mga salita. Habang kumakain, maraming kwento si Daniel tungkol sa Dubai. Ang mga nangyari sa site, ang mahirap na mga sandali, at ang proyekto ay malapit ng matapos, kasinungalingan ang lahat. Maria, kapag natapos ang proyektong ito, babalik na ako ng permanente. Siguro 2 o 3 buwang mula ngayon, maaari na tayong mabuhay tulad ng dati. Ngumiti si Daniel nang may tunay na kagalakan sa mukha. Nakakatakot ang natural ng kanyang pagkukunwari, kaya naman nakaramdam ako ng pangingilabot. Maganda akong gayon, sabi ko rin na nakangiti. Kumain kami, tulad ng isang normal na mag-asawa. Nang iyon gabi, madali siyang nakatulog. Nahiga ako sa tabi niya, nakatitig sa kisame. Naalala ko ang araw ng aming kasal 3 taon na ang nakakaraan. Hawak niya ang aking kamay at nangako, habang buhay, ikaw lang ang aking mamahalin. Talagang masaya ako noon. Ngunit ngayon ay alam ko na kung gaano kagaan ang pangakong iyon. Tahimik na bumangon at pumunta sa study room, binuksan ang laptop at nagpadala ng mensahe kay Carla. Carla, ituloy natin. I-secure ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na hakbang. Mabilis na sumagot si Carla. Sige, huwag kang mag-alala, nandito ako sa tabi mo. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Ang ilaw ng Maynila sa gabi ay malamig na kumikinang sa ibaba. Dati, maganda ito sa aking paningin. Ngayon, parang bungkos lang ng liwanag. Kinabukasan, pumunta si Daniel sa opisina para sa executive meeting. Nasa opisina rin ako dahil sa gawain sa strategy department. Sa oras ng tanghali, hindi sinasadyang nakita ko si Daniel sa koridor. Sa tabi niya ay isang batang empleyada na may hawak na mga papel, nagpapaliwanag ng isang bagay. Napakamalapit ang distansya nila. Uy, Maria, nandito ka rin pala. Bati ni Daniel ng masaya. Ngumiti ang babae at bahagyang yumuko. Magaan na ngumiti ako at lumipas. Pinagmasdan ko sila mula sa malayo habang patuloy ako. Nakatingala si Jasmine kay Daniel habang nakangiti, at si Daniel naman ay komportabling nakangiti rin pabalik sa kanya, tulad ng matagal ng magkasintahan. Sa sandaling iyon, may nabasag sa aking dibdib, ngunit hindi nagbago ang aking ekspresyon habang lumipas ako sa kanila. Maria, tinawag ako ni Daniel, ngunit bahagyang kumaway lang ako at nagpatuloy. Sa loob ng elevator, nakita ko ang aking mukha sa salamin, maputla ngunit hindi gumuho. Nakatayo pa rin ang Maria Santos. Hapon ng parehong araw, lumapit muli si Kuya Eddie na may mas detalyadong impormasyon. Ma'am, sinuri pa namin ang mga transaksyon sa corporate credit card. Pinagmasdan ko ang mga dokumentong ibinigay niya. Hindi lang ang mga maintenance fees at utility bills ng condominium pati ang mga luxury goods mula sa department store, ang gastos sa layingin facility, lahat ay bayad sa Sunbuild Construction Corporate Credit Card. Ginagamit ang pera ng kumpanya para palakihin ang bata. Sabi ko, malamig ang aking boses. Tumango si Kuya Eddie nang may pighati sa mukha. Ma'am, hindi na ba dapat ipaalam na ito sa inyong ama? Hindi pa. Sandali muna. Gusto ko pang personal na kumpirmahin ang isang bagay. Pinabayaan si Kuya Eddie at nag-isip akong mag-isa. Isang bagay na lang ang natitira, personal na tingnan ito sa sarili ko. Pumunta sa kondominium at makita ang lahat ng sariling mga mata. Ilang araw pagkatapos, umalis na muli si Daniel na sinasabing babalik sa Dubai. Nagpaalam ako sa kanya tulad ng karaniwan. Ingat ka, uwi kang maayos. Oo. Mahal kita. Ako rin. Nang makaalis na si Daniel, agad akong nakipag-ugnayan sa investigator team, hiniling kong subaybayan siya ng real time. Tulad ng inaasahan, hindi siya pumunta sa NAIA. Sa halip ay diretsong pumunta sa kondominium sa Makati. Sumama ako at si Carla sa kotse patungo roon. Sa parking lot ng condominium building, naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Carla ang aking kamay. Maria,
Makakabalik ka pa rin kahit ngayon. Sapat na ang mga ulat ng investigator bilang ebidensya. Hindi. Kailangan kong makita ang sarili ko para makapagtapos ng walang pagsisi. Bumaba ako sa kotse at lumapit sa condominium building. Sumakay sa elevator, pumunta sa tamang palapag at nagtungo sa dulo ng koridor kung saan naroon ang unit. May kumikislap na liwanag sa ilalim ng pinto at narinig ko ang mga boses sa loob. Hinawakan ko ang aking hininga at nakinig. At ang unang narinig ko ay ang iyak ng isang sanggol. Ang iyak ng sanggol sa kabila ng pinto ay parang kuryente na dumaan sa aking katawan. Alam ko na ito sa utak, ngunit ibang bagay ang marinig ito sa sarili mong mga tainga. Ibang antas ang pagkagulat nito. Okay lang, nandito si Daddy. Ang boses ni Daniel iyon. Ang mainit na boses na 3 taon na akong nakarinig ngayon ay ginagamit nito para aliwin ang ibang bata. Unti-unting napagapang ang aking likod sa dingding at dahan-dahang napaluhod sa sahig ng koridor. Nawalan ng lakas ang aking mga tuhod. Babe, ngayong gabi ay matagal ka ba rito? Ang boses ng batang babae. Tinatawag niya si Daniel na babe. Siyempre, 1 linggo ako rito ngayon. Talaga? Grabe, ang saya. Si Liam din. Namimiss na siya sa iyong tatay. Sorry na. Marami talaga akong kailangan ayusin. Hindi madalas na makagawa ng paraan. Okay lang. Alam ko namang pagod ka rin. Ang dalawa ay napakanatural na nag-uusap. Tulad ng matagal ng mag-asawa, hindi. Mas komportable pa kaysa sa aming mag-asawa. Kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang record button. Lahat ng ito ay magiging ebidensya. Jazz, paabot ng diaper? Sige, sandali lang. Papalapit ang mga hakbang sa pinto. Agahan kong lumipat sa gilid ng emergency staircase sa dulo ng koridor at nagkubli. Bumukas ang pinto. Kumuha si Jasmine ng isang bagay mula sa shoe cabinet sa may pintuan. Sa sandaling nakita ko ang loob may crib at playmat sa sala at mga litrato ng sanggol ang nakadikit sa dingding. Isang perpektong larawan ng tahanan. Ang larawang mamtagal na akong nangarap para sa amin. Muli na namang nagsara ang pinto at napaupo ako sa gilid ng emergency stairs. Hindi na kailangan pang marinig pa ng iba. Sapat na ang lahat ng nakita at narinig ko. Dahan-dahang bumangon at lumabas ng gusali. Sa parking lot, nakita ako ni Carla at agad na tumakbo sa akin. Maria, okay ka lang ba? Hindi na ako sumagot ng salita, tumango lang ako. Kapag nagsalita ako, maaaring gumuho na ang lahat. Sinalubong niya at sinakay sa kotse. Ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone. Nag-record ako. Nandoon lahat. Pinaplay ni Carla ang recording. Ang iyak ng sanggol, ang mainit na boses ni Daniel, ang natural na pag-uusap nila ni Jasmine, lahat ay nandoon. Naging seryoso ang mukha ni Carla. Maria, sapat na ba ito? Sapat. Sapat na para sa ebidensya ng pagtataksil at pati na rin ang paggamit ng ari-arian ng kumpanya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang maliwanag na ilaw ng Makati ay malabo sa aking paningin. Puno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi nahulog. Carla, magsisimula na tayo. Hindi tapusin talaga ito ng maayos. Hinawakan ni Carla nang mahigpit ang aking kamay. Sige, sasamahan kita hanggang sa huli. Mula kinabukasan, seryoso na akong kumilos. Kasama si Carla, nagsimula kaming maghanda ng divorce case sa law firm. Hindi simpleng diborsyo, ang layunin namin ay legal na patunayan ang lahat ng kasalanan ni Daniel at ipasagot siya sa pinakamataas na antas ng responsibilidad. Una, malinaw na ang ebidensya ng pagtataksil, paliwanag ni Carla habang binubuksan ang laptop niya. Ang recording, mga litrato, at corporate credit card statements lahat ay nasa ating pabor sa divorce proceedings. Ngunit mas importante pa ang paggamit ng aking asawa sa ari-arian ng kumpanya para sa personal na layunin. Eksakto. Maaari itong isampa bilang reklamo sa ilalim ng breach of fiduciary duty at criminal misappropriation. Ginagamit niya ang ari-arian ng korporasyon para sa personal na gamit, ang condominium rent, mga utility bills,
pati na rin ang mga gastusin sa pamumuhay, lahat ay binabayaran ng corporate funds. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Tumango ako. Hindi ko balak na tapusin si Daniel bilang isang asawang nagapir lang. Siya ay may responsibilidad bilang presidente ng kumpanya at bilang isang taong nagtataksil sa tiwala ng aking ama na managot sa lahat. At may isa pa, Maria, maingat na idinagdag ni Carla. Si Jasmine ang babae ay maaari ring magkaroon ng mga legal na issue. Kung nakatanggap siya ng espesyal na pagtrato sa kumpanya dahil sa kanyang relasyon sa presidente, iyon ay isang problema. Espesyal na pagtrato? Oo. Ang isang bagong empleyado na inilipat sa strategic team pagkalipas ng 6 na buwan ay napakahindi karaniwan at ang pagiging itinalaga sa direktang proyekto ng presidente kapag inimbestigahan ito, mas marami pang lalabas. Nag-isip ako sandali. Marahil si Jasmine ay biktima rin sa ilang antas, ngunit ang kanyang boses sa recording hindi parang biktima. Tiwala siya at komportable sa kanyang posisyon. Carla, imbestigahan ang lahat. Lahat ng benepisyong natanggap ni Jasmine sa kumpanya, kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon at paano niya ginamit ang mga benepisyo ng kumpanya sa panahon ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Sige, isecure ko ang HR records, payslips at lahat ng corporate benefit utilization records niya. Ilang araw pagkatapos, dumating ang karagdagang ulat mula kay Carla. Mas maraming problema ang lumabas kaysa inaasahan. Si Jasmine ay nakatanggap ng malaking bonus pagkatapos ng unang taon at sa ikalawang taon ay na-promote na siya, isang promotion na karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 4 na taon, nagawa niya sa loob lamang ng 2. At pagkatapos ng halos 8 buwang maternity at parental leave, kaagad siyang itinalaga sa team-level project nang makabalik. Ito ay malinaw na espesyal na pagtrato. Imposible para sa ibang empleyado ang makatanggap ng ganitong kaayusan. At Maria, maingat na sabi ni Carla habang inilalabas ang isang dokumento, kapag kinuwenta ang oras ng pagbubuntis ni Jasmine, pabalik ang aktwal na oras ng pagbubuntis ay kapag taon na ang inyong kasal. 1 taon? Oo. Ibig sabihin, mula pa sa unang taon ng inyong kasal, mayroon na silang relasyon. Sa sandaling narinig ko ito, nawala na ang huling mumo ng aking pag-asa. Baka may pagkakataon pang ang lahat ay hindi sadya na ang pagkakamali niya ay mula sa kalungkutan. Baka mamaya ay magising siya. Ngunit kung mayroon na silang relasyon mula pa sa unang taon ng aming kasal, iyon ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagpili. Ituloy natin. Sa susunod na hakbang, tumango ako kay Carla at lumipat sa susunod na yugto. Panahon na para makipag-usap sa aking ama. Gabing iyon, pumunta ako sa study room ni tatay sa Dasmariñas Village. Nagbabasa siya, ngunit nang makita ang aking mukha ay ibinaba niya ang aklat. Maria, ano ang nangyayari? Tatay, may kailangan akong sabihin sa inyo. Inilagay ko ang envelope ng mga dokumento sa itaas ng kanyang desk. Binuksan ito ni tatay ng may pagtataka at nagsimulang suriin ang bawat dokumento. Mga litrato, text transcript ng recording, corporate credit card statements, talaan ng paggamit ng sasakyan ng kumpanya, mga detalye ng HR special treatment, lahat ng ebidensya ay nandoon. Unti-unting naging seryoso ang mukha ng aking ama. Ano ito? Si Daniel ay nagtatago ng ibang relasyon ng 1 taon at kalahati na gamit ang ari-arian ng kumpanya para bumuo ng sariling tahanan. Mayroon na siyang anak. Ang sinasabing business trip sa Dubai ay kasinungalingan. Mula pa sa simula, nasa Maynila siya, sa Makati. Dahan-dahang ibinaba ng aking ama ang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Sa wakas, dahan-dahan niyang binukas ang kanyang bibig. Maria, okay ka ba? Sa tanong na iyon, unang nagpuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ito. Okay ako. Anong pa siya? Tapusin ang lahat, at mula ngayon, hindi na ako mananalalay sa sinuman. Matagal na tinitigan ng aking ama ang aking mga mata, at dahan-dahang tumango siya. Sige, tutulong ako sa iyo. Salamat po, tatay.
Muling binuksan ng aking ama ang mga dokumento, ngunit ngayon ay tinignan niya ito bilang isang business person. Sapat ito para sa criminal charges ng misappropriation at sapat na rin ang dahilan para tanggalin siya sa puwesto. Oo po, nakipag-usap na ako sa abogado. Mabuti. Ipapasama ko ang internal audit team. Ipaimbestigahan ng mabuti ang lahat ng paggamit ng corporate assets. Malamig ang boses ng aking ama. Tila mas nagagalit siya sa paggamit ng kumpanya ng personal kaysa sa personal na pagtataksil. Ganoon ang aking ama prinsipyo ang nauuna kaysa emosyon. Maria, muli akong tiningnan ng aking ama. Paano mo gustong matapos ang lahat ng ito? Tinitigan ko ang aking ama ng diretso. Hindi ko bibigyan si Daniel ng pagkakataong makaligtas sa anumang paraan. Papagurin ko siya legal at profesional sa lahat ng larangan. Sandaling nanahimik ang aking ama. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sige, panoorin kita. Gawin mo ang gusto mo. Gabing iyon, bumalik ako sa aking kwarto at tumingin sa labas ng bintana. Ngunit ngayon, hindi ko na kinatatakutan ang mga ilaw sa ibaba. Kinabukasan, nagsimula ang mga paghahanda. Nagpadala ang aking ama ng audit team tulad ng ipinangako niya at si Carla at ang legal team ay naghanda ng estratehiya ng kaso. Pinagmasdan ko ang bawat proseso ng isa-isa. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Daniel. Sinasabing mula pa rin sa Dubai, nag-uusap kami tulad ng walang nangyari. Uy, nakauwi na. Nandito ka na. Kumain ka na ba? Umupo si Daniel sa sofa at binuksan ang TV. Pinagmasdan ko siya mula sa kusina. Alam ko nang malapit na ang lahat ngunit kailangan pa ring mapanatili ang kapayapaan sandali. Ilang araw pagkatapos, may mensahe si Kuya Eddie. Ma'am, sa susunod na Martes ay may scheduled board meeting. Si Ginoong Daniel ay mag-uulat ng progreso ng Dubai project. Salamat po, Kuya Eddie. Agad akong nakipag-ugnayan kay Carla. Carla, susunod na Martes. Sige, handa na ang lahat. Sa araw na iyon, tapusin natin ito ng sabay-sabay. Nagsimula na ang pagbibilang ng oras papunta sa Martes. Sa loob ng isang linggo, namuhay ako tulad ng karaniwan. Kumain kami ni Daniel ng hapunan, nag-video call tayo, ngumiti ako tulad ng walang nangyari. Ngunit sa bawat tibok ng orasan, titibok rin ang aking puso ng mas malakas. Gabi bago ang board meeting, pumunta muli ako sa condominium sa Makati. Mag-isa, sinubukan akong pigilan ni Carla, ngunit kailangan kong pumunta. Gusto kong makumpirmahin sa huling pagkakataon ang desisyon ko ba ay tunay na tama. Umuulan ng gabing iyon. Walang payong, nakatayo ako sa harapan ng gusali. Ayon sa investigator, si Daniel ay nandoon ngayon kahit na sinasabi niyang nasa Dubai. Sumakay sa elevator, pumunta sa tamang palapag at naglakad patungo sa unit. Habang lumalakad sa koridor, nanginginig ang aking mga binti sa bawat hakbang. Nang makarating sa harapan ng pinto, may maririnig mula sa loob, iyak ng sanggol. Inilagay ko ang aking kamay sa pinto at nanahimik lang. Unti-unting huminto ang iyak at narinig ko ang boses ni Daniel. Okay lang, okay lang. Hahawakan ka ni Daddy. Daddy, ang Daniel na 3 taon kong asawa ay tinatawag na Daddy ng ibang bata. Sa 3 taong hindi ako nakapagbigay ng anak, si Daniel ay nagsilang ng isa sa ibang babae. Babe, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Luluto ako para sa iyo. Ang boses ni Jasmine masaya at magaan, tulad ng isang bagong kasal na mag-asawa. Kahit ano, masarap ang lahat kung ikaw ang nagluto. Haha, ay naman, palagi kayong ganyan. Hindi ko alam kung ano ang iluluto. Haha. Okay, kung gayon nilaga? Gusto rin ni Liam. Diba? Sige, nilaga na lang. Magluluto na ako. Karaniwan lang ang usapan. Katulad ng aming mga pag-uusap ni Daniel, hindi mas komportable at natural pa. Hinawakan ko ang hawakan ng pinto. Maaari ko itong buksan ngayon, pumasok at tapusin ang lahat. Maaari kong sigawan. Nandito ako. Asawa mo. Anong nangyayari dito? Ngunit hindi ko ginawa iyon. Sa halip,
Ibinaba ko ang aking kamay. Ang emosyonal na pagsabog ay ang gusto ni Daniel. Gusto kong matapos ito ng mas malamig, mas perpekto. Muli na namang narinig ko ang iyak ng sanggol sa kabila ng pinto. Sa pagkakataong ito, tulad ng uhaw na iyak. Uy, gutom na si Liam. Ikaw ba ang magpapakain? Ako na. Ihanda mo na lang ang hapunan. See. Salamat, babe. Pumunta na ako sa likuran at lumakad pabalik sa elevator. Habang bumababa ang elevator, nakita ko ang aking mukha sa salamin. Umaagos ang luha, hindi ko alam kung kailan pa ito nagsimula. Ngunit hindi ko pinunasan ang luha. Ito ang huli. Pagkatapos nito, hindi na ako muli-muling iiyak. Nang makalabas ng gusali, mas malakas na ang ulan. Naglakad ako patungo sa aking kotse, sa parking lot. Nabasa ang buong katawan ko, ngunit hindi ko pinahalagahan. Nang makaupo sa loob ng kotse, sa unang pagkakataon ay pinayagan ko ang napiging emosyon na pumutok. Humawak sa manibela at tahimik na umiyak, hindi umungol. Lahat ng naiipon sa loob ng 3 taon ay parang bumagsak ng sabay-sabay. Ang asawang inibig ko, ang kasal na pinagtiwalaan ko, ang kinabukasan na pinangarap ko, lahat ay kasinungalingan. Pilit akong binabago ng katotohanan iyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Sa wakas, pinunasan ko ang mga luha at sinimulang patakbuhin ang sasakyan. Tumingin sa retrovisor, namaga ang mga mata ko. Ngunit nangako ako sa sarili ko, hindi na ulit. Habang papauwi, natunog ang aking cellphone. Si Daniel. Hello? Maria, ako ito. Nasaan ka ngayon? Papauwi na. Bakit? Baka makapag-video call tayo mamaya? Miss Kita nagmamaneho ako ngayon. Mag-video call tayo kapag nakauwi na ako. Sige. Mag-ingat ka sa daan ha. Nang matapos ang tawag, ngumiti ako ng mapait. Nandoon si Daniel sa kondominium sa Makati, kasama ang ibang babae at ibang bata, at tinatawagan pa niya ako. Gaano siya kagahasa. Kahanga-hanga ang kapal ng mukha niya. Nang makarating sa bahay, si tatay ay nasa study room. Kumatok ako at pumasok. Tatay, handa na ang lahat para bukas. Tumango ang aking ama. Maria, sigurado ka talagang okay ka? Okay ako po. Nagpasya na talaga. Bukas, sa board meeting, lalabas ang lahat. Si Daniel Cruz ay tatanggalin sa posisyon at isasampa ng criminal charges. Alam ko po. Okay pa rin. Tinitigan ng aking ama ang aking mga mata sa mahabang panahon. Dahan-dahang tumango. Sige. Nandito ako sa tabi mo bukas. Salamat po, tatay. Gabing iyon, nag-video call si Daniel. Muli na naman siyang nasa tinatawag niyang opisina sa Dubai, nakaupo sa harapan ng desk. Maria, bukas ay mayroon kang board meeting, di ba? Oo. Alam ko. Kinakabahan ako. Malaking report naman ito. Kaya mo iyon. Ikaw ang pinakahanda para sa ganitong presentasyon. Salamat. Nagbibigay lakas sa akin kapag nagtitiwala ka sa akin. Pinagmasdan ko ang mukha ni Daniel sa screen. Kahit nagsisinungaling, wala kahit anong kaguluhan sa kanyang mukha. Baka totoo nga na nasanay na siya sa dalawang buhay. Daniel, tapusin nating maayos bukas. Oo naman. Maayos na matatapos ang lahat. Mahal kita. Ako rin. Nang matapos ang tawag, ibinaba ko ang cellphone. Huling mahal kita iyon. Mula bukas, hindi na ako muling magsasabi nito. Umaga ng susunod na araw, maagang bumangon at nagbihis. Itim na terno, puting blusa at ang perlas na kuwintas na pamana ng aking ina. Ang aking mukha sa salamin ay kalmado at maayos. Nang makarating sa opisina, nagtitipon na ang mga executive patungo sa conference room. Ako ay dadalo bilang Strategy Department Executive. Si Daniel ay wala pa. Sa likod ng conference room ay nakatayo si Carla, dumating siya bilang kinatawan ng batas. Tumingin sa akin si Carla at tumango. Lahat ay handa na. 10:00 ng umaga, pumasok si Daniel sa conference room. Kumpiyansa ang kanyang ekspresyon, may hawak na mga materials para sa presentasyon.
Pinagmasdan ko siya mula sa aking upuan sa likod. Sinimulan ng aking ama ang pulong. Kaya, ngayon ay pakikinig natin ang ulat ni President Daniel Cruz tungkol sa progreso ng Dubai Project. Tumayo si Daniel at nagsimulang mag-present. Nagpaliwanag ng construction progress, ng ugnayan sa local partners, ng mga plano sa hinaharap. Lahat ay detalyado. Lahat ay tila perpekto. Tumutango ang mga executive habang nakikinig. Si Daniel ay nagsalita ng may kumpiyansa, tulad ng isang taong talagang nagtagal ng 1 taon sa Dubai para mamuno ng proyekto. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aking ama. Sandali lang, naging tahimik ang conference room. Tumingin si Daniel sa aking ama ng may pagtataka. Opo, sir, naririnig ko ang iyong ulat. Ngunit, ngunit, tumingin ang aking ama kay Kuya Eddie. Tumango si Kuya Eddie at binuksan ang pinto. Pumasok ang mga miyembro ng internal audit team na may hawak na mga kahon ng dokumento. Naging seryoso ang mukha ni Daniel. Ano ito? Natanggap ko ang ulat ng audit team. Malamig ang boses ng aking ama. Lumagabas ang audit team head at nagsimulang magulat. May makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng iniulat na ischedule ni President Cruz sa nakaraang 1 taon na dapat sana ay permanenteng nandoon sa Dubai at ng aktwal na mga gawin niya. Lumabas ang dato sa screen. Talaan ng paggamit ng company car, immigration records, corporate credit card transactions maayos na nakaayos. Nakumpirma na sa mga araw na sinasabing nasa Dubai si President Cruz. Siya ay aktwal na naninirahan sa isang condominium unit sa Makati City. Naging putla ang mukha ni Daniel. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga executive. Bukod pa rito, ang buwanang renta, mga utility bills at lahat ng gastusin sa pamumuhay para sa nasabing condominium ay binabayaran gamit ang Sunbuild Construction Corporate Credit Card. Ang kabuuang halaga ay humigit sa 2.5 milyong piso. Ito ay isang misunderstanding. Sir, pakibigyan ninyo ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Mabilis na nagsalita si Daniel, ngunit itinaas ng aking ama ang kanyang kamay para patahimikin siya. Magpatuloy. Opo. Bukod pa rito, si President Cruz ay napatunayang may relasyon sa isang empleyado ng Sunbuild Construction. Ang empleyagang si Miss Reyes ay nakatira sa nasabing condominium at nagsilang ng isang bata roon. Lumabas ang mga litrato sa screen. Si Daniel at si Jasmine na magkasamang pumapasok sa condominium. Si Jasmine na nagtutulak ng stroller. Naging maingay ang conference room. Si Miss Reyes ay natanggap ng napakamalaking promosyon at bonus sa loob ng 2 taon ng kanyang trabaho. Ito ay nangyari sa direktang utos ni President Cruz. Ito ay isang malinaw na paglabag sa mga patakaran ng HR. Hindi na makapagsalita si Daniel. Pinagmasdan ko siya mula sa aking upuan. Ito ang mukha ng isang taong gumuguho. Tumayo ang aking ama. Daniel Cruz, mula ngayon, ikaw ay itinatapon bilang President ng Sunbuild Construction Corporation at ang mga proseso ng criminal charge para sa misappropriation ng corporate assets ay sisimulan na. Sir, pakisuyo lang, isang pagkakataon pa lamang. Ikaw ay responsable bilang President ng kumpanya, hindi bilang aking manugang. Wala akong personal na damdamin dito. Tiyak ang boses ng aking ama. Nagpababa si Daniel ng ulo. At sa sandaling iyon, ang tingin niya ay natuon sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa mga mata ni Daniel ay may nakahalong pagtataksil, galit, at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi nagbago ang aking ekspresyon. Kalmado ko lamang siyang pinagmasdan. Ito ang katapusan, Daniel Cruz. Ang katapusang pinili mo mismo. Pagkatapos ng board meeting, nagulo ang conference room. Lumabas ang mga executive habang nagbubulong-bulungan at si Daniel ay nakatayo sa gitna ng silid. Kinuha ng security team ang kanyang ID badge at corporate credit card. Tumayo ako at papalabas na ng conference room. Ngunit tinawag ako ni Daniel. Maria, huminto ako ngunit hindi humarap. Lumapit si Daniel sa akin. Maria, ginawa mo ba lahat ito? Ginawa mo ba lahat ito? Dahan-dahan akong humarap.
Nanlalait ang mukha ni Daniel, ang audit team, ang mga ebidensya, ang lahat ng ito ikaw ang nagayos, di ba? Hindi. Kumpirmahin ko lang ang katotohanan. Katotohanan? Ang kondominium sa Makati. Si Jasmine Reyes at si Liam, alam ko ang lahat. Naging putla ang mukha ni Daniel. Napagtanto niya na alam ko pati ang pangalan ng bata. Maria, pakinggan mo ako. Ito ay mali ang pagkakaintindi mo. Mali ang pagkakaintindi ko? 1 taon at kalahati ang lumipas kasama ang ibang babae, may anak pa at sasabihin mong mali ang aking pagkakaintindi? Malamig ang aking boses. Subukan ni Daniel na hawakan ang aking kamay, ngunit itinapon ko ito. Huwag mo akong hawakan. Tayo ay magkaiba na ngayon. Maria, pakiusap 1 pagkakataon pa lamang. 1 pagkakataon. Sa loob ng 3 taon, araw-araw ay may pagkakataon kang sabihin ang katotohanan. Sa tuwing tumawag ka, sa tuwing umuwi ka bawat oras ay may pagkakataon ka, ngunit palagi kang pumili ng kasinungalingan. Lumayo ako kay Daniel at lumabas ng conference room. Sa koridor, naghihintay si Carla. Maria, okay ka lang ba? Okay. Simulan na ang divorce proceedings. Ang board meeting minutes ngayon ay gagamitin natin bilang ebidensya. Sige, handa na ako. Salamat Carla. Bumalik ako sa strategy department. Ang mga katrabaho ay tumingin sa akin ng may pag-iingat, ngunit hindi ko pinansin. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho, ngunit hindi ako makapag-concentrate. Patuloy na lumalabas sa isip ko ang mukha ni Daniel sa board meeting, ang mukha ng isang taong gumuguho. Kaawa-awa? Hindi. Kaya ko na ngayon. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Hapon ng araw na iyon, tinawag ako ng aking ama sa opisina ng chairman. Nakatingin siya sa labas ng bintana nang pumasok ako. Tatay, Maria, umupo ka. Umupo ako sa sofa. Lumingon ang aking ama at tumingin sa akin. Mahirap ang araw na iyon, di ba? Hindi. Okay lang. Huwag magsinungaling. Alam ng tatay mo ang lahat. Umupo ang aking ama sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sa mainit na haplos na iyon, pakiramdam ko ay muli na namang pupuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko. Maria, paumanhin ang tatay mo. Bakit po? Hindi ko nakita ng husto si Daniel. Inisip kong maganda siyang manugang, ngunit mali ang aking pagpapahalaga sa tao. Ako rin ay naloko po, tatay. 3 taon, ngunit mas dapat sana akong maging mas maingat. Huminga ng malalim ang aking ama, at pagkatapos ay tinitigan niya ako ng diretsyo. Maria, paano mo gustong mabuhay ang iyong buhay mula ngayon? Hindi ko pa alam, hindi pa. Kaya may mungkahi akong gustong gawin. Anong mungkahi? Pag-aralan mo sa Amerika. Ang MBA program. Nagulat ako at tumingin sa aking ama. MBA po? Oo. Ekonomiya ang iyong kurso at marunong ka sa mga gawain ng kumpanya. Pag-aralan ng mas sistematiko at bumalik ng handa na talagang pamunuan ang kumpanya. Tatay, ibig ba ninyong sabihin na ako ay, oo, gusto kitang gawing aking tagapagmana. Opisyal na, wala akong masabi. Ang aking ama na lagi niyang inaalarma kung ang isang babae ay lumalabas sa pamamahala ng negosyo dahil sa aking kasarian ay ngayon ay opisyal na sinasabi sa akin na tagapagmana. Maria, sapat ang iyong kakayahan. Nakita ko ito sa iyo ngayon. Hindi nagalaw, hindi nanalo sa emosyon at tumpak na nagpasya. Iyon ang katangian ng isang mabuting lider. Sa salita ng aking ama, dumaloy ang luha ko. Sa pagkakataong ito, hindi ito lungkot, iba itong emosyon. Mag-isip ka muna. Walang nagmamadali. Kapag natapos na ang diborsyo at nakapag-ayos ng iyong isip, magpasya ka na lang. Salamat po, tatay. Wag na. Nagpapasalamat pa rin ako dahil mayroon akong ganitong malakas na anak. Hinagod ng aking ama ang aking ulo, tulad noong bata pa ako. Niyakap ko ang aking ama at matagal akong umiyak. Nang makabalik sa Dasmariñas Village na gabi, wala na si Daniel, nauwi na,
pati ang kanyang mga gamit. Malamang ay bumalik na siya sa Makati. Iyon na ang kanyang bahay mula ngayon. Pumasok ako sa kwartong magkasama naming ginagamit. Nandoon pa ang mga bakas ng 3 taon, mga litrato ng aming kasal, ang frame na regalo ni Daniel, mga souvenir mula sa aming mga bayahe. Isa-isa kong inaayos ang lahat. Ang mga litrato ay inilagay sa loob ng drawer, ang mga regalo ay inilagay sa kahon. Nang matatapos ang pag-aayos, walang laman na ang kwarto. Ngunit kakaiba na ramdaman kong guwaan ang aking dibdib, tulad ng mabigat na bagahe na ibinaba ko. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang legal na proseso. Isinampa ni Carla ang diborsyo at sabay-sabay ay inisampa ng aking ama ang criminal charges laban kay Daniel para sa misappropriation ng corporate assets. Nag-hire rin ng abogado ang panig ni Daniel, ngunit napakalinaw ng mga ebidensya, corporate credit card statements, company vehicle records, condominium lease agreement, recording, lahat ay nagpapabigat laban kay Daniel. 1 linggo pagkatapos, nakipag-ugnayan si Daniel at humingi ng pagkikita. Sinabihan ako ni Carla na huwag puntahan, ngunit nagpasya akong pumunta. Pakiramdam ko ay mayroon pa akong huling sasabihin. Ang meeting place ay isang maliliit na cafe sa tabi ng Ayala Avenue. Nandoon na si Daniel nang dumating ako. Mukha siyang payat at pagod. "Dumating ka?" "Oo." Umupo ako sa harap niya. Itinulak ni Daniel ang kape patungo sa akin, ngunit hindi ko pinindot kahit kamay. "Maria, tunay na sorry ako." "Sorry?" "Oo. Totoo talagang nagkasala ako ng husto sa iyo." Nanginginig ang boses ni Daniel. Ngunit wala akong nararamdaman. "Ano ang pinagsisobrang sorry mo? Ang pagtataksil? Ang pagkakaroon ng anak? Ang paggamit ng pera ng kumpanya? O ang pagsisinungaling sa loob ng 1 taon? At kalahati, lahat. Lahat ng ito. Sorry ako." "Okay, naintindihan ko na." Tumayo na sana ako, ngunit hinawakan ni Daniel ang aking kamay. "Maria, patawarin mo ako. Magsimula tayong muli." "Magsimula muli?" Itinatapon ang kanyang kamay. "Daniel, tapos na tayo." "Maria, pakiusap. Nasaan si Jasmine? Bakit hindi siya nandito ngayon?" Naging seryoso ang mukha ni Daniel. "Malamang na nabigo na rin siya sa iyo? O sinabihan mo na rin siyang..." Ito ay, hindi na ako gustong makinig pa. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. "Daniel, itutuloy ang diborsyo." "Maria." Tumawag siya ng aking pangalan, ngunit hindi na ako humarap. Lumabas ng cafe at sumakay sa aking kotse. Sa retrovisor, nakita ko si Daniel na nakatayo sa harapan ng cafe, nakatitingin sa akin. Ngunit sinimulang patakbuhin ko ang kotse at umalis. Hindi humarap. Tinawagan si Carla. "Carla, ako ito." "Oo." "Nakita mo si Daniel?" "Oo." Ngunit wala na akong masabi sa kanya. "Sige, hayaan mo na ang batas ang mag-alaga ng lahat." "Carla, salamat. Kung wala ka, hindi ko kaya." "Ano ang sinasabi mo? Natural lang iyon. Ikaw ang aking kaibigan, di ba?" Nang matapos ang tawag, nagmaneho ako sa tabi ng Maynila Bay. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit sariwa, tulad ng isang bagong simula. Nang makarating sa bahay, kinausap ko ang aking ama. "Tatay, gusto ko pong mag-MBA sa Amerika." Ngumiti ang aming ama at tumango. "Magandang desisyon. Kailan ka aalis?" "Pagkatapos ng diborsyo." "Baka di nang matagal." "Sige, simulan ang paghahanda. Tutulungan kita ng tatay." "Salamat po." Gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop sa aking kwarto at nagsimulang maghanap ng MBA program sa Amerika. Harvard, Stanford, Wharton, ang mga pinaka-prestihiyosong paaralan sa mundo ay nandoon sa listahan. Dati, hindi ko maisip na makapasok doon. Ngunit ngayon, iba na. Kaya ko. Kahit mag-isa. Tumingin sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay nagliliwanag pa rin. Ngunit ngayon, hindi na malamig ang mga ilaw na iyon. Sa katunayan, mainit at nagbibigay pag-asa ang dating ng mga ito. Handa na akong magsimula ng bagong buhay. Ang diborsyo ay mabilis na natapos kaysa inaasahan.
Walang matututulan sa panig ni Daniel, napakalinaw ng mga ebidensya ng pagtataksil at corporate assets misappropriation. Sa araw ng pagdinig, pumunta ako kasama si Carla. Nandoon din si Daniel kasama ang kanyang abogado ngunit wala si Jasmine. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya, malinaw ang hatol ng korte. Ang diborsyo ay kinikilala. Ang damages at property settlement ay mapapabor sa petitioner. Ang respondent ay magbabayad ng 3 milyong pisong moral damages sa petitioner dahil sa pananatiling may relasyon sa ikatlong partido sa loob ng kasal. Nagpababa ng ulo si Daniel nang marinig ang sentensya. Kalmado ko siyang pinagmasdan. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Daniel sa koridor. Maria, may sasabihin ka pa rin ba? Totoo akong nagsisisi. Napakalaki ng nawalang ko sa iyo. Huli na ngayon para sa pagsisisi. Ngumiti ako ng mapait. Daniel, ang pagsisisi ay dapat gawin bago gumawa ng desisyon. Pagkatapos ng desisyon, responsibilidad na ang dapat harapin. Maria, pakiusap. Nasaan si Jasmine? Hindi siya nandito ngayon. Nabigo na ba rin siya sa iyo? Naging seryoso ang mukha ni Daniel. Hindi na ako interesado. Lumayo na ako. Makipag-ugnayan sa abogado. Lumabas kami ni Carla ng korte. Maria, napagod ka na. Oo. Salamat Carla. Isa lang ang natitira ang criminal case para sa misappropriation. Nagsisimula na ang investigasyon ng prosecutors. Sige, pinagkakatiwalaan kita. Ilang araw pagkatapos, tinawag ako ng aking ama sa opisina ng chairman. Nandoon din si Kuya Eddie. Maria, tungkol sa criminal case ni Daniel. Ibinigay ng aking ama ang mga dokumento, ang ulat ng investigasyon ng prosecutor. Ang kabuuang halaga ng corporate assets na ginamit ng personal ay umabot ng higit sa 4 na milyong piso. Ang criminal charges para sa misappropriation ay matitibay at maaaring mahatulan ng pagkabilanggo. Gayon pala, ngunit may panukala na dumating mula sa panig ni Daniel para sa kasunduan. Gusto niyang ibalik ang buong halaga at opisyal na humingi ng tawad sa kumpanya kapalit ng pag-atras ng criminal complaint. Binasa ko ang mga dokumento. Balak ni Daniel na ibenta ang condominium at ang kanyang mga shares para makakuha ng pondo. Tatay, ano ang inyong iniisip? Mula sa pananaw ng kumpanya, ang pagbawi ng pondo ay mahalaga. Ngunit ito rin ay personal na usapin ko, kaya gusto ko ang iyong opinion. Nag-isip ako sandali. Ang pagpapadala kay Daniel sa kulungan ay isang uri ng paghihiganti, ngunit iyon ba talaga ang gusto ko? Tatay, sangayunan ng kasunduan. Sigurado ka ba? Oo po. Hindi na kailangang makulong si Daniel. Nawala na rin siya ng lahat posisyon, karangalan, pamilya at ako. Sapat na iyon. Matagal na tiningnan ng aking ama ang aking mga mata at dahan-dahang tumango. Sige. Kung iyon ang gusto mo, ilang araw pagkatapos, natupad ang kasunduan. Ibinabalik ni Daniel ang 4 na milyong piso sa kumpanya at nagsampa ng opisyal na liham ng paghingi ng tawad. Iniatras ang criminal complaint, ngunit ang buhay ni Daniel ay gumuho na. Sa parehong panahon, may narinig akong balita tungkol kay Jasmine. Siya ay nadisiplinary ng kumpanya at ang kanyang relasyon kay Daniel ay nasira. Nang ibenta ni Daniel ang condominium para mabayaran ang kanyang utang sa kumpanya, nawala na rin ang tirahan ni Jasmine at ng kanyang anak. Ayon sa mga chismis, hiningi ni Jasmine ang child support at allowance kay Daniel, ngunit wala na itong pera. Sa huli, bumalik si Jasmine sa kanyang pamilya at nawala na ang kontak nila ni Daniel. Ang paniniwala sa pag-ibig ay gumuho para sa lahat. Hindi lang ako ang natalo rin si Jasmine at si Daniel. Isang hapon, nagkita kami ni Carla sa isang cafe. Nagbigay si Carla ng isang sobre. Ano ito? Ang certified copy ng divorce decree. Nailabas ngayon. Binuksan ko ang sobre at pinagmasdan ang dokumento. Nakasulat doon, ang diborsyo ay kinikilala. 3 taon ang kasal na tupos sa isang piraso ng papel. Kumusta ang pakiramdam mo? Maingat na tinanong ni Carla. Nag-isip ako sandali bago sumagot. Pakiramdam ko ay maaliwalas
at walang kabuluhan ng sabay-sabay. Ganoon talaga. Mahal mo naman siya. Oo. Mahal ko siya noon. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Hinawakan ni Carla ang aking kamay. Maria, napagtagumpayan mo ito. Talagang kahanga-hanga ka. Salamat. Carla, kung wala ka, hindi ko nagawa. Ano ang gagawin mo ngayon? Maghahanda para sa MBA. Susunod na buwan ay magsisimula na akong mag-English review class para sa application. Ay, mabilis ka naman. Nagmamadali kang umalis? Oo. Gusto kong magsimulang muli. Bagong simula. Sige, tama iyon. Pag-aralan sa Amerika ng husto, makatagpo ng bagong tao, at mabuhay ng masaya. Ngumiti ako at tumango. Oo, makakapagsimula muli ako. Kinabukasan, kumain kami ng hapunan ni tatay sa bahay kami lang dalawa. Maria, bukas ay aalis na ako. Dubai. Dubai po? Oo. Kailangan kong ayusin ang proyektong sinayang ni Daniel. Ngumiti ako ng mapait. Ang proyektong kinaproud ni Daniel ay hindi rin pala ng maayos na pinamamahalaan. Mahirap naman po. Okay lang. Aayusin ko ang lahat. At pagkatapos ay nag-abot ang aking ama ng isang sobre. Ano ito? Recommendation letter para sa Harvard MBA. Humingi ako mula sa aking kakilala sa paaralan, tatay. Nagulat ako at binuksan ang sobre. Ito ay isang recommendation letter para sa Harvard Business School. Tatay, ito ay napakahusay. Sapat ka sa ito. At kailangan mong makilala bilang Maria Santos ang individual, hindi bilang anak ng isang chairman. Salamat po, tatay. Wag na. Mag-aral ng husto. At kapag bumalik ka, pagkatapos ng 2 taon, opisyal na bibigyan kita ng management training. Opo, tatay. Hindi kita bibiguin. Gabing iyon, nagpacking na ako sa aking kwarto. Ang dadalhin sa Amerika. Ang iiwan sa bahay, isa-isa kong inayos. Ang lahat ng litrato ni na Daniel ay itinapon ko na. Ang engagement ring ay inilagay sa loob ng drawer. Wala na itong kailangan pa. Sa halip, inipon ko ang mga bagay na nagdadala ng aking mga pangarap, mga business management books, mga kumpanya material na ibinigay ng aking ama, at ang bagong laptop. Tumingin sa labas ng bintana, maganda ang gabi sa Maynila. Malungkot na umalis sa lungsod na ito, ngunit sabay ay nasasabik rin ako. Kapag bumalik ako pagkatapos ng 2 taon, mas malakas na akong tao, isang babaeng hindi umaasa sa sinuman, nakatayo sa sarili niyang lakas. Natunog ang cellphone, si Carla. Maria, hindi ka nagpapak? Oo. Nagpapak nga. Gaano? Narinig mo ba ang balita tungkol kay Daniel? Anong balita? Nag-resign na siya sa lahat ng trabaho. Lumipat na raw sa probinsya. Oo. Tila hindi na siya makayanan ang Maynila, ang sitwasyon at ang mga mata ng taong. Nanahimik ako sandali. Ang pagkawasak ni Daniel ay natapos na. Carla, wala na akong galit sa kanya. Nagsisisi lang siya ata. Habang buhay, siya na ang bahala sa kanyang sarili. Natural lang ang kahihinatnan ng kanyang mga gawa. Oo. Ngunit isang panahon naman ay nagmahal ako sa kanya. Nakakalungkot na ganito ang katapusan. Iyon ay pagiging tao mo. Nang matapos ang tawag, nagpatuloy ako sa pagpapak. Bukas ay magsisimula ang bagong buhay. 1 linggo bago umalis, may hindi inaasahang mensahe na dumating. Si Jasmine Reyes. May mensahe sa isang hindi kilalang numero, gusto niyang makita ako. Sinabihan ako ni Carla na huwag pumunta. Ngunit nagkaroon ako ng curiosity. Ano ang gustong sabihin ng babaeng iyon? Ang meeting place ay isang cafe malapit sa Greenbelt. Nandoon na ako at naghihintay nang dumating si Jasmine. Mas manipis siya kaysa sa litrato, mukhang pagod at mahirap. Salamat po sa pagdating ninyo. Maingat siyang umupo habang pinagmamasdan ko siya. Ano ang layunin ng inyong pakikipagkita sa akin? Humingi ng patawad po. Patawad? Opo. Talagang nagkasala po ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Jasmine. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Sa anong bagay ang inyong kasalanan?
Ang pakikiapid sa may asawa, ang pagkakaroon ng anak, o ang pagtanggap ng espesyal na pagtrato sa kumpanya. Lahat po. Nagkasala ako sa lahat. Nagpababa ng ulo si Jasmine. Noon, inakala ko na pag-ibig ito. Naniniwala akong talagang minamahal ni Ginoong Daniel ang akin, kaya sumunod ako sa kanya. At pagkatapos, hindi pala. Si Daniel hindi niya ako minahal, komportableng pagpili lang ako para sa kanya. Nanginginig ang boses ni Jasmine. Noong natanggal ako sa trabaho at nagtatayo na ang lahat, alam ninyo ang sinabi niya sa akin, kayain na lang ang sarili mo, mahirap na rin ako ngayon. Kahit iyon ang sarili niyang anak. Ngumiti ako ng mapait. Totoo si Daniel, di ba? Kaya ang ibig sabihin, biktima rin kayo? Hindi po. Nagkasala rin ako. Noon pa man ay alam kong may asawa na si Daniel, ngunit sinabi ko sa sarili ko na okay lang. Naniniwala akong mas maraming maibibigay sa akin na sa huli ay magiging opisyal ang lahat, kamangmangan ko iyon. Naglabas si Jasmine ng sobre mula sa bag. Pakitanggap po ito. Ano ito? Ang bonus na natanggap ko sa kumpanya po. Hindi po lahat, ngunit pinipon ko ang kaya ko. Sa loob ng sobre ay may tseke, 200,000. Bakit ibibigay mo ito sa akin? Para sa pagbabayad sala po. Alam ko ang nagawa ko sa inyo. Gustong-gusto kong mabigyan ng kaunting kabayaran. Muling inilagay ang tseke sa sobre at ibinalik kay Jasmine. Hindi ko kailangan yan. Ma'am, Jasmine, gamitin mo ang pera na iyan para sa iyong anak. Wala siyang kasalanan sa lahat ng nangyari. Umiyak si Jasmine. Ma'am, talagang nagpapaumanhin po ako. Talagang nagkasala ako. Alam ko. Ngunit ang pagsisisi ay hindi na mababago ang anumang bagay. Responsibilidad na ang bahala mo ngayon para sa sarili mo at sa iyong anak. Nagpababa ng ulo si Jasmine at hindi na nakapagsalita. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Jasmine, mabuhay kang maayos mula ngayon. Ayon sa iyong mga piniling gawa. Lumabas ako ng cafe. Sa labas, naghihintay si Carla. Kumusta? Wala rin. Naghingi lang ng patawad. Tinanggap mo? Hindi. Wala namang dahilan. Hinampas ng balikat ni Carla ang akin. Tama ka. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Dumating na ang araw ng pag-alis. Sa Naya, nagpunta ang aking ama at si Carla para maghatid. Maria, ingat ka sa daan. Niyakap ng mahigpit ng aking ama ang akin. Naramdaman ko ang luha na paparating, ngunit pinilit kong pigilan. Opo tatay, pag-aaral ako ng husto at babalik. Oo. Huwag mapagod at ingatan ang kalusugan. Lumapit din si Carla at niyakap niya ako. Maria, sa Amerika ka makakatagpo ng magandang tao. Ay, ano ka ba? Totoo. Ngayon, makatagpo ka ng matino para mabuhay ng masaya. Salamat Carla. Kung wala ka, hindi ko nakayanan ang lahat. Natural lang. Magkaibigan tayo, di ba? Dumating na ang oras ng boarding. Nagpaalam ako sa aking ama at kay Carla at pumasok sa departure area. Habang tumatawid sa gate, lumingon ako kumakaway ang aming ama at si Carla. Kumaway din ako. Sumakay sa eroplano at umupo sa window seat. Habang naghahanda para sa take-off, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting nalalayo ang tanawin ng Maynila. Ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ang lugar kung saan nagmahal ako at nasugatan. Ngunit ngayon, aalis na ako. Para sa isang bagong simula, umakyat ang eroplano at naging maliit ang Maynila. Ipinukit ko ang aking mga mata at naalala ko ang nakalipas na mga sandali. Ang araw na unang nakilala si Daniel. Ang araw ng aming kasal, ang mga masasayang sandali. At ang araw na natuklasan ang kataksilan, ang mga sandali ng pagkaguho. Lahat ay lumipas na. Hindi na ako mananatili sa nakaraan. Sa harapan na ako titingin at maglalakad. Umakyat ang eroplano sa itaas ng mga ulap. Ang labas ng bintana ay puting-puti at tahimik. Kinuha ko ang aking notebook mula sa bag at sinulat ko sa unang pahina, ang bagong simula ni Maria Santos. 2025. Mula ngayon, isusulat ko ang sarili kong buhay. Hindi umaasa sa sinuman
sa sarili kong lakas. Dumaulong ang luha. Nang makarating sa Amerika, babalik akong mas malakas. Ngayon, muli akong nakaupo sa first class lounge ng Enaya, ngunit iba na ito kaysa 2 taon na nakakaraan. Noon ay umaalis ako, ngayon ay bumabalik na. Ang Harvard MBA program ay mas mahirap kaysa inaasahan. Gabi-gabi ay nagsusuri ng case studies, nagtatalo sa mga kasamahan, sumasagot sa mahirap na mga tanong ng mga propesor. Ngunit pinalago nito ako. Estratehiya sa negosyo, pananalapi, marketing, pamumuno sistematiko kong natutuhan ang lahat. At nakakilala rin ako ng mga mahuhusay na kaibigan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na ang huling semester project, hindi ko ito malilimutan. Sumulat ako ng thesis tungkol sa estratehiya ng pagpasok sa Middle Eastern construction market. Sa pagsusuri ng kaso ng Sunbuild, naunawaan ko kung gaano kahusay ang naabot ng aking ama, Miss Santos. Sabi ng aking propesor, habang ibinibigay ang aking papel na may mataas na marka, perpektong ginawa mo ang koneksyon ng teorya at praktikal na karanasan. May kakayahan kang maging isang mahusay na business leader. Sa pagkakataong iyon, unang naramdaman ko ang totoong pagmamalaki sa aking sarili. Hindi bilang anak ng isang chairman o asawa ng isang businessman, kundi bilang Maria Santos, ang individual. Sa araw ng graduation, dumating ang aking ama. Kahit gaano siya kaabala, nagtungo siya sa Amerika. Maria, congratulations. Ibinigay ng aking ama ang isang bouquet ng mga bulaklak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tatay, salamat. Kung wala kayo, hindi ko kayang makarating dito. Hindi. Ikaw ang gumawa nito. Ang tatay mo ay nanonood lang. Pagkatapos ng graduation, naglakad kami ni tatay sa tabi ng Charles River sa Boston. Maganda ang dalampasigan sa Tagsibol. Maria, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Opo tatay, handa na. Mabuti. Kaya simula sa susunod na buwan, simulan nating ang opisyal na management training. Opo. Saan ako magsisimula? Sa strategy department muna. Kailangang makilala mo ang buong grupo. Naiintindihan ko po. At Maria, tumingin sa akin ang aking ama. Mula ngayon, ikaw ay tumatanggap ng successor training. Hindi ito magiging madali. Okay lang po. Handa na ako. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at ngumiti. Nagtitiwala ako sa iyo. Sa loob ng eroplano pabalik sa Pilipinas, tumingin ako sa labas ng bintana. 2 taon na ang lumipas. Noon, umaalis akong may sugat sa puso, ngayon ay bumabalik akong ganap na ibang tao. Binuksan ang cellphone, may mensahe si Carla. Maria, maligayang pagbabalik. Abangan kita sa airport. Ngumiti ako at sumagot. Salamat Carla. Malapit na. Lumapag ang eroplano sa NAIA. 2 taon. At narito na akong muli sa lupa ng Pilipinas. Kakaiba at kinamimiss ng sabay-sabay. Nang lumabas sa arrival area, naghihintay si Carla, pareho pa rin ang maliwanag ng ngiti niya. Maria, Carla, niyakap namin ang isa't isa ng mahigpit. 2 taon ang lumipas. Ay, nagbago ka ng husto. Mas may kumpiyansa kang dating. Talaga ba? Salamat. Binago ng MBA ang tao. Sana, pumunta rin ako noon. Naman, maganda rin ang maging abogado. Lumabas kami ng airport habang tumatawa. Maria, dito ay maraming nagbago. Anong mga bagay? Una, si Daniel, wala na siya rito. Nagtatrabaho raw sa probinsya ng maliit na negosyo. Ganoon pala. At si Jasmine nagkaasawa na raw. May nahanap na siyang nagmamalasakit sa kanya at sa bata. Mabuti naman para sa kanya. Tumingin ako sa labas ng bintana ng kotse. Ang tanawin ng Maynila ay pamilyar ngunit bago. Saka Maria, nagkaroon ka ba ng boyfriend sa Amerika? Hindi. Masyadong abala sa pag-aaral. Ay naman, maraming magagandang lalaki sa Harvard, di ba? Nandoon nga sila. Ngunit hindi ako interesado. Bakit? Hindi ko rin masagot. Gusto ko muna yatang mag-focus sa aking sariling trabaho. Hinawakan ni Carla ang aking kamay. Maria, dahil kay Daniel pa rin ba? Hindi. Totoo, hindi na. Tumingin ako kay Carla at ngumiti.
Gusto ko lang talaga ng focus ngayon sa aking career. Iyon lang, okay, basta masaya ka. Sapat na iyon. Nakarating na kami sa Dasmariñas Village. 2 taon at ito na muli. Naghihintay ang aking ama sa pintuan. Nakauwi ka na. Opo, tatay. Nakabalik na ako. Napagod ka. Magpahinga ka. Ang aking kwarto ay katulad pa rin ng iniwan ko. Ngunit dahil nagbago na ako, naaringang iba ang dating ng kwartong ito. Nagunpak, naligo at nahiga sa kama. Tahimik ang gabing iyon sa Pilipinas. May mensahe si tatay sa cellphone. Bukas ng 10:00 ng umaga, pumunta ka sa opisina ng chairman. Mayroon kaming mahalagang pulong. Sumagot ako, opo po. Naiintindihan. Kinabukasan ng umaga, nagbihis ako ng terno at pumunta sa Sunbuild Construction Headquarters. 2 taon at nandito muli ako. Sa lobby, nakikilala ako ng mga empleyado. Iyan ang anak ng chairman. Nag-aral raw sa Amerika. Magiging nasa management na ba siya ngayon? Hindi ko pinansin at sumakay sa elevator. Pumunta sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang opisina ng chairman. Sinalubong ako ni Kuya Eddie. Hijaa, senior manager na pala ang tawag ko sa inyo ngayon. Maligayang pagdating po. Senior manager? Opo. Itinalagang senior manager kayo ng chairman simula ngayon sa strategy department. Ah, ganoon pala. Salamat po, Kuya Eddie. Maligayang pagbabalik po. Naghihintay sa inyo ang chairman. Kumatok ako sa pintuan ng opisina ng chairman. Pumasok. Nakaupo ang aking ama sa likod ng kanyang desk. Sa tabi niya ay nakatayo ang ilang senior executives. Maria, umupo ka. Opo, tatay. Nagabot ang aking ama ng mga dokumento. Simula ngayon, ikaw ay strategy senior manager at ito ang iyong unang proyekto. Binasa ko ang mga dokumento. Nakalagay, Middle East Phase 2 Project Proposal. Ito ba ay? Oo. Ang estratehiya na sinulat mo sa iyong thesis ngayon ay isa sa katuparan mo ito sa tunay na mundo. Ikaw ang magpaplano, magsasagawa at mananagot. Kaya ko ba ito, tatay? Kaya mo. Hindi. Kailangan mong kaya. Ikaw ang aking tagapagmana. Tumango ako at binuksan ang mga dokumento. Dubai, Saudi Arabia, UAE, isang malaking proyekto na sumasaklaw sa buong gitnang silangan. Mabuti. Simulan natin sa susunod na linggo. Pagkatapos ng pulong, pumunta ako sa strategy department. Handa na ang aking mesa, isang malaking mesa na may tanawin ng buong lungsod ng Maynila. Sa ibabaw ng mesa ay may nameplate. Sunbuild Construction Strategy Department Senior Manager, Maria Santos. Hawak ko ang nameplate at matagal na pinagmasdan. Ito ang aking bagong simula. Hapon ng araw na iyon, tumawag si Carla. Maria, congratulations, senior manager na daw? Oo, salamat, kahanga-hanga, talagang proud ako. Carla, halika kumain tayo ng hapunan ngayong gabi. Selebrasyon. Saan? Pumunta ka sa bahay. Magluluto ako. Ay, si senior manager Maria Santos ay magluluto? Oo, sa Amerika ay natuto rin ako. Gabing iyon, kumain kami ni Carla ng hapunan. Pasta at salad na ginawa ko. Ang sarap. Natuto ka talagang magluto sa Amerika. Oo, mag-isa kasi. Kaya natural lang na natuto. Saka Maria, talagang nagbago ka. Mas may lakas loob kang dating. Dati ay may kakaibang pagiging umaasa sa iba. Ngayon ay ganap kang nagsasarili. Nginuya ko ang ilang kape at ngumiti. Kailangan ko. Natuto akong mabuhay ng mag-isa. Tama ka. Ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Nag-usap kami hanggang hating gabi. Ang buhay sa Amerika, ang mga plano sa Pilipinas, at ang hinaharap. Nang umalis si Carla, nag-iisa akong tumingin sa labas ng bintana. Maganda pa rin ang gabi ng Maynila, pamilyar. Naalala ko ang sandaling dito, sa parehong lugar. Umiyak ako, nasugatan, nasira, nawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, iba na ito. Hindi na ako asawa ng sinuman o biktima ng sinuman. Ako ay si Maria Santos, Senior Manager ng Sunbuild Construction at ang hinaharap na leader. Kinuha ko ang cellphone at nagsulat ng memo. Ang bagong kabanata ni Maria Santos.
hindi umaasa sa sinuman. Ang aking halaga ay ginagawa ko mismo. Nang muli akong tumingin sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay hindi na malamig. Sa kabaligtaran, mainit at puno ng pag-asa ang dating ng mga ito. Handa na ako para sa bagong simula, para sa proyektong ibinigay sa akin ng aking ama, ang aking unang hamon. At sa isang araw, ang lahat ng ito ay magiging patunay na ang isang babaeng nagmula sa pinakamasakit na karanasan ay kayang tumayo ng may higit na dignidad kaysa dati. Nagsimula akong magtrabaho ng puno ng sigasig sa susunod na araw. Maaga akong dumating sa opisina bago pa man ang karamihan sa mga empleyado. Gusto kong ipakita hindi lang sa aking ama, kundi sa lahat na ang senior manager na si Maria Santos ay hindi nandito dahil sa apelyido niya. Nandito siya dahil sa kanyang sariling kakayahan. Inilabas ko ang mga dokumento ng Middle East Phase 2 Project at sinimulan ang sistematikong pagsusuri. Ang proyektong ito ay hindi basta-basta. Ang kabuuang halaga ay umabot ng halos 1 bilyong piso at ang target markets ay Dubai, Riyadh at Abu Dhabi. Sa thesis ko sa Harvard, sinuri ko ang ganitong uri ng proyekto ng theoretical. Ngunit ngayon, ito ay tunay na. May mga pangalan ng totoong tao, totoong pondo at totoong responsibilidad. 3 oras akong nag-aral ng mga dokumentong iyon bago pa dumating ang aking team. Nang mag-9, nagsimulang pumasok ang mga miyembro ng Strategy Department. Isa-isa silang sumisilip sa aking mesa, ang kanilang bagong senior manager. May iba na maliwanag ang nagtataka. Ang iba naman ay may kaunting pagdududa sa kanilang mga mata. Alam ko ang iniisip nila. Anak ng chairman. Siguro ay inilagay lang dito. Baka hindi naman talaga marunong. Ngunit hindi ako nagpaligoy sa mga tingin na iyon. Nagtipon ang aking team sa conference room para sa aming unang pulong. Ako ay tumayo sa harap ng whiteboard at tumingin sa bawat miyembro ng koponan. 8 tao. Lahat ay mas matagal sa kumpanya kaysa sa akin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Maria Santos, ang bagong senior manager ng Strategy Department. Alam ko na marami sa inyo ay mas matagal na rito kaysa sa akin. At inaasahan ko ang inyong mga katanungan, bakit ako? Bakit isang taong kakagraduate lang mula sa MBA program? Tahimik ang silid. Ang sagot ko ay simple. Hindi ako nandito para palakihin ang aking apelyido. Nandito ako para gawin ang trabaho. At ang trabaho ay ito. Inilabas ko ang mga charts na inihanda ko ng 3 oras, ang Middle East Phase 2 Project. Kabuuang halaga. Humigit sa 1 bilyong piso. Target na mga bansa. UAE, Saudi Arabia, at Qatar. Tinatayang timeline, 2 taon mula ngayon hanggang sa unang commercial operation. Nagsimulang maging interesado ang mga mukha ng aking team. Ang pinakamalaking hamon ng proyektong ito ay hindi financial, ito ay relational. Ang pagtatayo ng tiwala sa lokal na mga kasosyo sa gitnang silangan. At para doon, kailangan nating maunawaan ng mabuti ang kanilang kultura, ang kanilang sistema ng negosyo at ang kanilang mga prioridad. Nagbukas ako ng isang bagong slide. Sinuri ko ang 3 nakaraang infrastructure projects ng mga katulad na kumpanya sa rehiyong ito. Ang 2 sa 3 ay nabigo, hindi dahil sa technical problems, kundi dahil sa pagkabigo ng komunikasyon sa pagitan ng foreign contractor at ng lokal na authorities. Hindi tayo gagawa ng parehong pagkakamali. Nagbago ang ekspresyon ng aking team. Ang pagdududa ay unti-unting napalitan ng interes. Kaya ang aking unang kahilingan sa inyo ay ito. Sa loob ng 1 linggo, gusto ko ang bawat isa sa inyo ay mag-research ng isang aspeto ng Middle Eastern business culture at mag-present ng kanilang natuklasan sa ating susunod na pulong. Hindi ito isang takdang aralin, ito ang pundasyon ng ating proyekto. Nang matapos ang pulong, lumapit sa akin ang isa sa mga miyembro ng team, si Jomar de la Cruz, isang matatanda ng analyst na 2 taon na sa kumpanya. Ma'am, magtatanong po sana ako. Sige, Jomar. Yung thesis ninyo sa Harvard, totoo bang sinuri ninyo ang Middle Eastern construction market?
hindi lang para sa academic purposes. Totoo. Ginawa ko iyon dahil gusto kong maunawaan ang industriyang pinamumunuan ng aking ama. At ngayon, gagamitin ko ang lahat ng natutuhan ko para sa aktwal na proyekto. Nagpakita ng kaunting ngiti si Jomar. Okay po, ma'am. Excited na kami. Bumalik ako sa aking mesa ng may ngiti sa labi. Magsisimula na talaga ito. 2 linggo mula nang makabalik, mabilis na naging rutina ang aking buhay. Maaga akong pumupunta sa opisina, nagtatrabaho ng husto at uwi ng huli. Sa bahay, patuloy pa rin ako sa pag-aaral, nagbabasa ng mga ulat tungkol sa Middle Eastern market, nanonood ng mga webinar tungkol sa international construction law at nakikipag-ugnayan sa ilang mga kontak na nakilala ko sa Harvard. Isang araw ng Miyerkules, habang abala ako sa aking mga dokumento, may kumatok sa pintuan ng aking opisina. Pumasok ang isang empleyado ng HR department, isang babae na nagngangalang Dayan. Ma'am, sorry sa abala. May meeting po kayong scheduled ngayon ng 3:00 sa executive conference room. Meeting? Sino ang nag-schedule? Si chairman po, ma'am. Salamat, Tiane. Nagpack ako ng aking mga materials at pumunta sa executive conference room. Nang pumasok ako, hindi lang ang aking ama ang nandoon. Sa mesa ay nakaupo rin ang 3 lalaki na hindi ko kilala, ngunit sa kanilang damit at paraan ng pag-upo, malinaw na sila ay mga importanteng tao. Maria, pumasok ka. Ipakilala kita. Tumingin ang aking ama sa 3 bisita. Ito ang aking anak na si Maria Santos, ang senior manager ng aming strategy department. Si Maria ay nakatatapos ng kanyang MBA sa Harvard Business School. Masayang makilala kayo, Miss Santos. Tumayo ang isa sa 3 lalaki, may edad na, may silver hair at may mapagkalingang ngiti. Ako si Mr. Ahmed Al-Rashid, Deputy Director ng Al-Rashid Infrastructure Group mula sa Dubai. Nagtataka ako sandali, ngunit mabilis na nayakap ang sitwasyon. Masayang makilala rin kayo, Mr. Al-Rashid. Nakipagkamay ako ng tiwala. Nalaman ko ang tungkol sa inyong kumpanya sa aking research. Ang Al-Rashid Infrastructure Group ay isa sa pinakamatagumpay na construction conglomerates sa gitnang silangan. Nagliwanag ang mukha ni Mr. Al-Rashid. Alam pala ninyo ang aming grupo. Nakaka-impress. Oo po. Lalo na ang inyong partnership model sa international contractors, ito ay medyo natatangi kaysa sa ibang mga kumpanya sa rehiyon. Mas nakatuon kayo sa long-term relationship kaysa sa isa-isang transaksyon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming international firms ang gusto kayong kasosyo. Ngumiti ng malaki si Mr. Al-Rashid. Talagang magaling ang inyong anak, Chairman Santos. Tumingin ang aking ama sa akin ng may kumpiyansa. Iupo mo ang iyong sarili, Maria. Maaari kang makilahok sa pulong na ito. At kaya ako ay nakaupo sa tabi ng aking ama, at para sa unang pagkakataon, sinelyohan ko ang isang international partnership discussion bilang kinatawan ng Sunbuild Construction, hindi bilang anak ng chairman. Bilang si Maria Santos, ang strategy senior manager. Nang matapos ang pulong, ilang oras pagkatapos, bumaba ang mga bisita sa lobby para sa karagdagang pakikipagpulong sa operations team. Nanatili kami ng aking ama sa conference room. Tumingin sa akin ang aking ama at ngumiti. Mahusay ang iyong ginawa kanina. Nagulat po ako na nandoon sila. Hindi man lang ako na-briefed. Sadya ko iyon. Sadya po? Gusto kong malaman kung handa ka talagang harapin ang ganitong sitwasyon nang walang paghahanda, at handa ka pala. Bahagyang napatawa ako. Tatay, maaari namang i-brief ninyo ako ng maaga. Oo, maaari. Ngunit hindi ko malalaman kung kaya mo ang maging spontaneous. Sa negosyo, hindi lahat ng pulong ay may advance notice. Kailangan mong maging handa sa lahat ng oras. Tumango ako. Tama ang aking ama. Mr. Al-Rashid, ay interesado na tayo ang maging pangunahing kontraktor para sa kanilang bagong mixed-use development project sa Dubai, patuloy ng aking ama. Halaga, halos 2 bilyong piso. At gusto niya ikaw ang maging lead liaison mula sa Sunbuild. Ako po, ikaw, dahil sa impression mo kanina.
Sinabi niya na gusto niyang makipagtrabaho sa isang tao na tunay na nag-aral ng kanilang industriya, hindi lang isang representative na nagbabasa ng script. Naramdaman ko ang tindi ng responsibilidad. Kaya mo ba ito, Maria? Tumingin ako sa aking ama ng diretsyo. Kaya ko po, tatay. Gagawin ko ang lahat para matagumpay ang proyektong ito. Tumango ang aking ama. Mabuti. Bibigyan kita ng 1 buwan para maghanda ng komprehensibong project proposal. At pagkatapos, pupunta ka sa Dubai para personal na i-present ito kay Mr. Al-Rashid. Dubai po? Oo. Mag-isa, ilang segundo akong nanahimik. Dubai, ang salitang iyon ay maraming kahulugan para sa akin. Ang lugar na ginamit ni Daniel bilang dahilan ng kanyang mga kasinungalingan. Ang lugar na hindi niya kailanman pinuntahan. Ngunit para sa akin, ang Dubai ay magiging totoo at ito ay magiging simula ng isang bagong kabanata, hindi ng isang kasinungalingan. Sige po. Kaya ko iyon. 1 buwan ang lumipas na puno ng trabaho. Kasama ang aking team, naghanda kami ng pinakamasusing project proposal na nagawa ko sa aking buhay. Bawat detalye ay sinuri mula sa teknikal na aspeto ng konstruksyon hanggang sa cultural sensitivity sa pagharap ng negosyo sa UAE, hanggang sa financial projections na sumasaklaw ng 5 taon. Nag-consult kami ng mga eksperto sa Middle Eastern construction law. Nakipag-ugnayan kami sa mga dating Sunbuild employees na nagtrabaho sa gitnang silangan at nag-video call pa ako sa 2 sa aking mga kasamahan sa Harvard na taga-UAE para mahingan ng payo. Si Jomar at ang natitirang miyembro ng team ay naging tunay na kasangga sa prosesong ito. Ma'am, hindi po kami naniniwala na kaya nating tapusin ito sa 1 buwan, sabi ni Jomar isang gabi habang nagtatrabaho pa kami sa opisina ng hating gabi. Tapos na tayo, Jomar. Tapos na ba talaga? Oo. Pinatingnan ko sa kanya ang huling draft ng proposal. Tingnan mo, wala na tayong kailangang dagdag. Kumpleto na ito. Binasa ni Jomar ang proposal ng maingat. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa akin. Ma'am, hindi po kami nagtiwala sa inyo noon. Sa simula, alam ko. Ngunit ngayon, iba na po ang aming pagtingin. Talagang magaling po kayo. Ngumiti ako. Hindi ko kailangan ng pagkukilala ninyo, Jomar. Kailangan ko ang inyong kooperasyon at ibinigay ninyo iyon. Salamat. Bahagyang namilog ang mga mata ni Jomar. Okay po, ma'am. Matulog na rin kayo. Maaga pa ang inyong flight bukas. 1 linggo pagkatapos, nasa loob na ako ng eroplano papuntang Dubai. Umupo sa window seat at tumingin sa labas habang nag-aakyat ang eroplano. Ang Pilipinas ay unti-unting naging maliit sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay parang mga bituin na nakakalat sa lupa. Ngumiti ako. 2 taon na ang nakakaraan. Umiyak ako sa loob ng kotse sa Makati Sugatan, gumuguho, nawalan ng direksyon. Ngayon, lumalayo ako mula sa Pilipinas, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa layunin. Kinuha ang notebook at binuksan ang isang pahina. Sa tuktok, sinulat ko, Dubai Presentation, Al-Rashid Infrastructure Group. Layunin, i-secure ang 2 bilyong pisong partnership. Tagapagkatawan, Maria Santos, Senior Manager, Sunbuild Construction. Pinagmasdan ko ang mga salita. Hindi ito ang buhay na inakala ko para sa aking sarili, 1 taon na ang nakakaraan. Hindi ito ang buhay na kina-imagine ko nang akala ko ay maligaya akong ina at asawa. Ngunit ito ay ang buhay na pinili ko. At sa bawat kahirapang dumaan, mas nagiging malakas ang pundasyon ng buhay na ito. 2 araw sa Dubai. Ang lungsod ay higit pa sa inaasahan ko. Ang mga gusaling parang hinahamon ng langit, ang mainit ngunit tuyo na hangin at ang paghahalong modernong arkitektura at lumang tradisyon sa bawat kanto. Ang unang araw ay ginugol ko sa pagkilala sa lungsod at sa pagbabasa muli ng aking proposal sa kwarto ng hotel. Ang gabi naman ay nag-dinner kasama ang lokal na liaison officer ng Al-Rashid Group, isang matulunging lalaki na nagngangalang Khalid na tumuon sa akin ng mga tips tungkol sa kultura ng negosyo sa UAE. Miss Santos, sa aming kultura,
Ang tiwala ay nagtatayo ng dahan-dahan ngunit matibay kapag naitayo na. Huwag kang nagmamadali sa negotiations. Makinig muna ng husto bago magsalita. Salamat sa payo, Khalid. Iyon mismo ang natutunan ko sa aking research. Nagulat ako na isang Pilipina ang magpunta rito para sa ganitong proyekto. Hindi karaniwan. Bakit po? Karaniwang ang mga European o American firms ang nagtatangkang makapasok sa aming market, ngunit kayo ay mas maingat, mas inihanda ang sarili. At iyon ay gusto naming makita sa isang kasosyo. Ngumiti ako. Salamat, Khalid. Iyan ang eksaktong mensahe na gusto kong maihatid bukas. Ang araw ng presentasyon. Ang punong tanggapan ng Al Rashid Infrastructure Group ay nasa isang mataas na gusali sa downtown Dubai. Ang conference room sa ika-10 palapag ay puno ng maliwanag na araw mula sa malawak na mga bintana na may tanawin ng buong lungsod. Nakaharap sa akin si Mr. Al Rashid at ang 4 na miyembro ng kanyang executive team. Handa na ako. Nagsimula akong mag-present at sa bawat slide, naramdaman ko ang bawat oras ng paghahanda ng aking team. Ang teknikal na aspeto, ang financial projections, ang timeline, ang risk management strategy lahat ay malinaw at komprehensibo. Ngunit ang bahagi na pinakanagustuhan nila ay ang huli. Para sa Sunbuild Construction, ang partnership ay hindi isang transaksyon, sabi ko. Ito ay isang pangako. At ang pangakong ito ay nakabase sa aming pagtitiwala sa inyong kultura at sa inyong paraan ng pagnenegosyo. Hindi kami pumunta dito para mag-impose ng aming sariling sistema. Pumunta kami para matuto, makinig at makipagtulungan. Nanahimik ang silid ng ilang sandali pagkatapos ng aking presentasyon. Pagkatapos, ngumiti si Mr. Al Rashid. Miss Santos, maraming taon na akong nakikipagnegosyo sa mga international firms. Marami ang naparito na may magagandang presentasyon. Ngunit kakaunti lang ang talagang nag-aral ng aming kultura at nagpakita ng tunay na respeto para rito. Ang respeto ay hindi isang diskarte, Mr. Al Rashid. Ito ay isang paniniwala. Gaano katagal kayong nag-prepare para sa presentasyong ito? 1 buwan po kasama ang aking team. Ngunit ang pundasyon ng research ay nagsimula pa sa aking thesis sa Harvard, ilang taon na ang nakakaraan. Kailan pa ninyo balak ang proyektong ito? Mula pa nang malaman ko na ang industriyang ito ang aking kinabukasan. Tumingin sa isa't isa ang mga miyembro ng executive team ni Mr. Al Rashid. Pagkatapos ay tumingin muli sa akin ang matanda. Miss Santos, gusto ko kayong maging aming partner para sa proyektong ito. Hinawakan ko ang aking kalmado ngunit sa loob ko, parang isang malaking alon ng kagalakan ang dumating. Napakalaking karangalan para sa Sunbuild, Mr. Al Rashid. At isang kahilingan pa lamang. Gusto ko kayong personal na manggasiwa sa partnership. Hindi ninyo kinatawan ikaw mismo, Miss Santos. Tumango ako. Maaasahan ninyo iyon. Pagkatapos ng pulong, lumabas ako ng gusali at tumayo sa labas sa mainit na hangin ng Dubai. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang aking ama. Tatay, Maria, kumusta ang presentasyon? Nakuha natin ang proyekto, tatay. Ilang segundo, ang katahimikan. Maria, opo. Si Mr. Al Rashid ay pumayag. At humingi siya na ako mismo, ang manggasiwa, sa partnership. Narinig ko ang malalim na paghinga ng aking ama. Magaling, Maria. Nagagawa mo ang anumang ilalagay ko sa iyong mga kamay. Kaya ko po dahil tinuruan ninyo ako. Hindi. Kaya mo dahil ikaw nga ay kaya. Ang tatay mo ay nagmamasid lang. Napakamot sa ilong ko at napangiti. Tatay, salamat po para sa lahat. Ingat ka sa uwi. At Maria, ipinagmamalaki kita. Natapos ang tawag. Nakatayo ako sa labas ng gusali, sa gitna ng mainit na simoy ng Dubai, at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahangad. Kahusayan. Hindi ang kahusayan na kinukuha mula sa papuri ng iba. Ang kahusayan na nagmumula sa sarili, mula sa kaalaman na ginawa mo ang pinakamabuti, at nagbunga ito. Tumingin ako sa langit. Asul at walang ulap, tulad ng hinaharap ko. Nakabalik na muli ako ngayon sa Pilipinas. 3 linggo mula nang mangyari ang Dubai presentation, ang opisina ay naging mas masigla kaysa dati. Ang aking team
ay nakikipagtulungan na sa operations at legal departments para sa formal na pag-sign ng partnership agreement sa Al Rashid Group. Maraming gawain, maraming meeting at maraming desisyon. Ngunit kasama ang lahat ng ito ay dumating ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang nag-i-inspect ako ng mga dokumento sa aking opisina, kumatok ang isa sa mga bagong empleyado. "Ma'am, may bisita po kayo sa lobby." "Sino?" "Hindi ko po kilala, ma'am." "Lalaki po." Sinabi niyang kaibigan ninyo. Nagtataka. Bumaba ako sa lobby. At nang makita ko ang naghihintay sa akin, naniwala akong para sandali ay huminto ang oras. Si Patrick Lim, isa sa aking mga kasamahan sa Harvard, isang Pilipinong nagmula sa Cebu at isa sa mga pinakamatalinong tao na nakilala ko sa loob ng 2 taon ng aking pag-aaral. "Patrick?" Ngumiti siya, ang kilala ko na maluwag at matapat na ngiti. "Surprise, di ba? Ano ang ginagawa mo rito?" "Akala ko ay nasa Singapore ka." "Oo, nandoon ako. Ngunit may project dito sa Maynila. Ilang linggo lang. At isipin ko na sana magsimula sa pagbisita sa pinakainteresanteng tao na kilala ko mula sa Harvard." Napakatawa ako. "Pumasok ka muna. Kain tayo ng tanghalian." Kumain kami sa isang malapit na restaurant at nagkwentuhan ng ilang oras. Pinag-usapan namin ang mga nangyayari mula nang mag-graduate ang kanyang trabaho sa isang investment firm sa Singapore, ang aking pagbabalik sa Pilipinas at ang proyekto sa Dubai. "Narinig ko na ang tungkol sa Al Rashid deal," sabi niya. "Sino ang nagsabi sa iyo?" "Kumalat na sa ating mga dating kasamahan sa Harvard. Sinabi ng ating propesor na ang isang dating estudyante niya mula sa Pilipinas ay nakakuha ng partnership sa isa sa pinakarespetadong infrastructure groups sa gitnang silangan." Nahiya ako. Labis naman. "Hindi. Totoo yun, Maria. Alam ng lahat sa ating batch na ang pinakadedikadong estudyante kami, ikaw. At ngayon ay nakikita namin na totoo ang iyong intensyon noon." Tumingin ako kay Patrick. "Sa Harvard, kami ay magkaibigan, ngunit may pakiramdam na higit pa. Ngunit hindi ko pinayagan ang sarili ko noon. Masyadong marami akong pinoproseso, ang aking diborsyo, ang sakit, ang pagbabago ng aking buhay." "Patrick, bakit ka talaga nandito?" Tanong ko, nang tahimik. Tumingin siya sa akin ng tapat. "Gusto kitang makita. Hindi lang bilang kasamahan, bilang Maria." Matagal kaming nagkatitigan. "Patrick, alam ko ang tungkol sa iyong nakaraan, Maria. Ikwento mo sa akin noon sa Harvard ang tungkol sa iyong diborsyo. At alam ko rin na matagal kang naghilom. Hindi ako nagmamadali, ngunit gusto ko lang mong malaman na naghintay ako, na nakita kita, ang tunay mong sarili noon pa man. At ang nakita ko ay isang babaeng kahanga-hanga. Lumulutang ang mga salita sa ere sa pagitan namin. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, isang mainit na emosyon sa aking dibdib. Ngunit pinilit kong maging maingat. "Patrick, ako ay isang taong abala ngayon. Marami akong responsibilidad. Isang malaking proyekto na kailangan kong pangalagaan. Alam ko iyon, at hindi ako handang basta-basta magtiwala muli. Hindi ko hinihiling na magtiwala ka kaagad. Hinihiling ko lang na pahintulutan mo akong makilala kita ng mas mabuti. Dito, sa iyong lungsod, sa iyong mundo." Tumingin ako sa aking plato sandali. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Gaano ka katagal dito sa Maynila?" 3 linggo. 3 linggo lang. Sa ngayon. Ngunit maaaring mapalawak iyon. Napangiti ako nang hindi sinasadya. "Ikaw talaga, Patrick. Isang hapunan lang. Sa Sabado, sasamahan mo ba ako?" Ilang sandali akong nag-isip, at pagkatapos, tumango ako. "Isang hapunan, Sabado." Ngumiti si Patrick ng maluwag. "Sapat na iyon." Nang umuwi ako ng gabing iyon, pumunta muna ako sa study room ng aming tahanan bago matulog. Binuksan ang drawer at kinuha ang maliit na notebook, ang notebook na ginagamit ko mula pa nang magsimula ang lahat. Binuksan ko ito sa unang pahina. Ang bagong simula ni Maria Santos, 2025. Mula ngayon, isusulat ko ang sarili kong buhay.
hindi umaasa sa sinuman sa sarili kong lakas. Pagkatapos ay lumipat sa huling pahina na may sulat. Kinuha ang panulat at isinulat. Ngayon, 1 taon matapos ang lahat, hindi ko minahal ang aking sakit, ngunit salamat ako sa sakit. Dahil ito ang nagturo sa akin kung sino talaga ako. Ang Maria na gusto kong maging, hindi siya ang aaasahan ng pag-ibig ng iba para mabuhay. Siya ay nabubuhay ng buo, at kung darating ang pag-ibig, tatanggapin niya ito ng may lakas, hindi ng kakulangan. Handa na ba ako? Binalik ko ang panulat sa mesa at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagliliwanag sa gabi, mga bituin na hindi lumilipad ngunit laging nandoon. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko alam na nagkulang sa akin hanggang ngayon. Kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng kawalan ng sakit, kundi ang kapayapaan ng isang tao na nakatagpo ng kanyang sarili at hindi na nawawala. Hinawakan ko muli ang notebook at sinulat ang huling salita sa pahina. Oo, handa na ako. Muli akong bumalik sa first class lounge ng NAIA ngayon, hindi para lumayo, kundi para sa isa pang business trip para sa kumpanya. Ngunit habang naghihintay ako, naaalala ko ang lahat ng pinagdaanan, ang sakit, ang pagguho, ang unti-unting pagbangon at ang pagharap sa bawat bagong araw. Noon, ang pag-upo sa lounge na ito ay kahulugan ng pagtakas. Ngayon, ito ay kahulugan ng pagsulong. Kinuha ko ang notebook at binuksan ito sa isang blankong pahina at nagsulat, ang buhay ay hindi isang salaysay ng isang taong hindi nasasaktan. Ang buhay ay isang salaysay ng isang taong nasasaktan at patuloy na lumalakad. Iyon ang kuwento ko. Iyon ang kuwento ni Maria Santos. Isinara ko ang notebook at inilagay sa bag. Sa window ng lounge, ang mga eroplano ay patuloy na bumababa at umaakyat sa runway. Bawat isa ay nagdadala ng mga tao sa kanilang mga destinasyon. Bawat isa ay isang simula ng isang bagong kabanata. At ang eroplano kung sinasakay ito ay kasunod na. Tumayo ako, kinuha ang aking bag at naglakad patungo sa gate. Handa na para sa susunod na destinasyon, para sa susunod na kabanata. Para sa buhay na isusulat ko sa sarili kong mga kamay, sa sarili kong lakas at sa sarili kong mga tuntunin. Si Maria Santos ay humakbang pasulong at hindi na humarap sa likuran.